Ang anak ng tagalinis ay sumagot ng tawag mula sa Japan. 12 taong gulang pa lamang siya. Hindi siya dapat naroon. Naghihintay lang siya matapos ang shift ng kanyang ina. Ilang minuto pagkatapos, ang pinakamalaking kontrata ng 1 milyones na kumpanya sa tech ay ligtas at iyon ang nagpabago sa lahat. Inayos ni Aling Rosa ang kanyang magguantes sa ikatlong pagkakataon bago lumabas ng bahay. Hindi ito nerbiyos ng walang dahilan. Ang extra shift sa araw ay palaging mali ang nangyayari. Sa gabi, halos hindi siya nakikita. Sa araw, mas lantad ang lahat. Ang matingin, ang mahinihingi, ang panganib. Tahimik na pinagmamasdan ni Paolo ang kanyang ina. Nakaupo sa maliit na mesa na kusina na nakasandal ang bag sa kanyang mga paa. 12 taong gulang, napakatahimik para sa kanyang edad. Hawak niya ang isang gasgas na notebook, iyong uri na hindi umaakit ng atensyon at ayaw din naman. Para lang ngayon, sabi ni Aling Rosa nang hindi tumitingin sa kanyang anak, wala ang tagalinis at humingi sila ang kapalit. May mahalagang meeting ba diyan? Tumango si Paolo. Wala siyang tinanong. Natuto na siyang hindi binabayaran ng mga tanong ang maatrasadong bayarin. Nagpatayo ang gusali ng kumpanya mula sa malayo. Matataas na salamin na harapan. Nagmamadaling pumapasok ang matao na parang mas mahalaga ang oras doon kaysa sa ibang lugar sa lungsod. Huminga ng malalim si Aling Rosa bago pumasok sa umikot na pinto. Sa reception, napakalamig ng aircon. Hiningi ng security guard ang ID, kinumpirma ang pangalan, at saka lang napansin si Paolo. Sasama siya sa akin, mabilis na sabi ni Aling Rosa. Bago pa siya makapagsalita, sumimangot ang lalaki, hindi siya pwedeng gumala. Diyan lang siya sa isang sulok at huwag hawakan ang kahit ano. Nagpasalamat si Aling Rosa ng higit sa kinakailangan. Hindi nagsalita si Paolo. Tahimik na umakyat ang elevator sa service floor. Nang bumukas ang pinto, iba na ang kapaligiran. Naglalakat ng mabilis ang tao. Tensyonado ang boses, nakakakumpol ang basong kape sa mga pansamantalang mesa. Hindi ito ordinaryong araw, diyan ka lang. Itinuro ni Aling Rosa ang isang silya sa dingding ng pasilyo. Huwag kang tumayo, huwag kang makipag-usap kahit kanino. Umupo nang masunurin si Paolo. Isinandal ang bag sa kanyang kandungan at binuksan ang notebook ng dahil sa nakasanayan kaysa sa kagustuhan. Puno ang mapahina ng simpleng maanotasyon, maliliit na salita, ilang maikling pangungusap na walang sinuman doon ang makikilala. Ang ito ay nakasulat sa Japanese. Ang wikang itinuro sa kanya ni Lola Marta mula pa noong bata siya. Maingat na itinula ni Aling Rosa ang kariton ng panlinis, sinusubukang huwag gumawa ng ingay. Gayunpaman, mabilis na dumaan ang isang babaeng nakasapatos na may takong at masamang tumingin. Hindi ito oras ng paglilinis. Reklamo niya nang hindi humihinto. Paumanhin, sagot ni Aling Rosa na nakayuko. Sa kabilang dulo ng pasilyo, isang malaking salaming silit ang umakit ng atensyon. Sa loob, mahina ngunit nagmamadaling nag-usap ang mga lalaki at babaeng bihis-bihisan. Isa sa kanila ay naglakat-lakat. Hawak ang cellphone, sarado ang ekspresyon. Hindi sumigaw si Mr. Santiago. Hindi niya kailangan. Ang kanyang presensya na ang gumagawa ng trabaho para sa kanya. Ngayon, hindi ito pwedeng pumalpak, sabi niya ng may katigasan. Kung bumaksa ang kontratang ito, magiging malala ang mabunga. Walang sumagot, tumango lang sila. Nililinis ni Aling Rosa ang sahig malapit sa saradong pinto nang marinig niya ang maliliit na salita na tumakas mula sa silid. Japan, kumpirmasyon, deadline. Hindi niya maintindihan ang konteksto, ngunit nararamdaman niya ang bigat. Ang uring ang bigat na nagpapadilim sa hangin. Narinig din ni Paolo. Hindi lahat. Sapat lang para maramdaman na may seryosong nakataya. Muli siyang yumuko sa notebook, pinasadahan ang madaliri sa isang salitang nakasulat sa lapis, halos nabura na, isang bagay na madalas ulitin ng kanyang lola sa bahay na may mabigat na aksen at malungkot na ngiti. Dahan-dahang isinara ni Paolo ang notebook. Nagkaroon ng mas malakas na ingay ang kariton ng panlinis ng dumaan sa isang duktungan ng sahig. Pwede bang mas maging maingat ka? May nagreklamo mula sa dulong pasilyo. Opo, sir, mabilis na sagot ni Aling Rosa. Nararamdaman niya ang kanyang katawan na tensyonado. Anumang pagkakamali doon ay tila mas malaki kaysa sa tunay na ito. Anumang maling hakbang ay maaring ikasira ngang shift o trabaho. Isang opisyal ang lumabas ng meeting room na nakikipag-usap sa telepono, namumula ang mukha at muntik nang mabangga si Paolo. Huminto siya nang makita itong nakaupo doon. Parang daycare na ito. Malakas na komento niya na nagpatawa ng hindi komportable sa mga dumadaan.
Narinig ni Aling Rosa na kunwari na hindi. Naramdaman ni Paulo na nagapoy ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nag-react. Yumuko lang siya. Sa loob ng silid, lalong tumataas ang tensyon. Nakakalat ang mapapeles. Sabay-sabay na nagsasalita ang matao. May nagsasabing naubos na ang oras. Isang beses lang hinampas ni Mr. Santiago ang mesa. Kung walang makakaresolba nito, wala nang silbi ang anumang diskurso. Naging mabigat ang katahimikan pagkatapos. Nakatanggap si Aling Rosa ng mabilis na utos. Kailangan kong linisin mo ang support area na iyon ngayon. Makakaroon ng galaw dun. Tumango siya at itinulak ang kariton patungo sa itinalagang espasyo, malapit sa mga pinakamahalagang silid. Tumayo si Paolo mula sa silya at sumunod ng ilang hakbang sa likod. Tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang ina mula panong bata siya, nang hindi umaakit ng atensyon, nang hindi kumukuha ng espasyo. Ang pasilyo ay tila mas maliit doon, mas makipot, mas binabantayan. Ang hangin ay may kakaibang pakiramdam na parang may mangyayari. Sumandal si Paolo sa dingding, nagmamasit, mabilis na naglinis. Si Aling Rosa na bumibilis ang tibok e negrama puso. Wala sa kanila ang eksaktong nakakaalam kung ano, ngunit pareho nilang nararamdaman. Sa palapag na iyon, may mahalagang nakataya, at sila ay nasa gitna nito, kahit na hindi sila nakikita. Ang executive floor ay tila nahihirapan huminga ng umagang iyon. Gumagana ang aircon, ngunit walang sinuman ang tila comfortable. Nakakakumpol ang mabasong kape sa mamesa ng hindi nahahawakan. Ang nakabukas na screen ay nagpapakita ng mga graph at numero na walang sinuman ang may oras upang suriin ng tahimik. Malupit na umusat ang orasan sa dingding. Pumasok si Mr. Santiago sa meeting room nang hindi bumabati kaninuman. Tinanggal ang kanyang suit, inilagay sa silya at inisandal ang makamay sa salaming mesa. Ulitin natin, direkta niyang sabi. Gusto ko ang presentasyong ito na perpekto bago ang tawag. Walang sumagot, nagsimula lang silang kumilos. Isang analyst ang nagbukas ng mga slide. Isa pang opisyal ang nagayos ng mga nakaimprentang dokumento. Isa pang nag-adjust ng projector na parang iyon ang makakalutas sa problema. Ang problema ay hindi nasa material, nasa oras. 2 beses nang ipinakpaliban ng kumpanyang Japan. Patuloy ni Mr. Santiago. Ngayon ang huling kumpirmasyon. O isasara natin o maghahanap sila ng ibang partner. Kinumpirma ng interpreter. Nasaan siya? Tanong ng isang tao ng maingat. Masamang tumingin si Mr. Santiago. Sabi niya magiging available siya. Sabi niya, hindi iyon pareho, nandito na siya. Lahat doon ay alam ayon, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na sabihin ng malakas. Sa labas ng silid, mabilis na naglinis si Aling Rosa sa sahig. Mahina ang pagkakahuning ang kariton, ngunit tila napakalakas sa tensyonadong kapaligiran na iyon. Pinupunasan niya at nagkunwari na hindi nakikinig. Ngunit ang mga boses ay tumatagos sa salamin. Tama ba ang margin? Kung kinuwestiyon nila ang clause, delikado tayo. Legal department na ang nag-review nito. Hindi maintindihan ni Aling Rosa ang termino, ngunit kinikilala niya ang tono. Iyon ang parehong tono kapag kulang ang pera. Kapag malaki ang gastos ngang maling desisyon. Pinakmamasdan ni Paolo mula sa malayo, nakasandal sa dingding, nararamdaman niyang hindi ito ordinaryong araw. Hindi malakas magsalita ang mga tao doon, ngunit nagmamadali silang magsalita, na parang anumang pagkaantala ay maaring magpabagsak ng isang bagay na napakalaki para muling itayo. Isang opisyal ang lumabas ng silit na nagmamadali na nakahawak ang cellphone sa tainga. Hindi ko na siya kailangan ngayon. Sabi niya, sinusubukang kontrolin ang boses. Ngayon na ito, hindi pwedeng mamaya. Ibinaba niya ang telepono na nabigo at bumalik sa loob. Hindi sumasagot ang interpreter. Mahinang sabi, ngunit sapat na rin upang marinig. Pinikit ni Mr. Santiago ang kanyang mata ng 1 segundo. Isa lamang. Nang imulat niya ang ito, mas matigas pa ang kanyang ekspresyon. Hindi ko interes ang dahilan, sabi niya. Humanap kayong kahit sino. Pwede nating subukan ang outsourced service. Mungkahingang isang babae na nakaupo sa likuran. Sinubukan ko na, sagot ng isa pa. Ang central ay out of service. Isang hindi komportableng katahimikan ang namayani. Kung gayon, mag-improvise kayo, sabi ni Mr. Santiago. Alam ninyo mula pa nung nakaraang linggo na magaganap ang tawag na ito. Marunong kami ng English, sabi ng isang tao na sumubok. Walang pasensyang ikiniling ni Mr. Santiago ang kanyang ulo. Hindi nila gusto ang English, gusto nilang kalinawan at gusto nila ito sa Japanese. Sa pasilyo, lumayo ng kaunti si Aling Rosa sa pinto. Ayaw niyang magmukhang mausisa, ayaw niyang magmukhang naroon,
Kailangan lang niyang tapusin ang trabaho. Masyado kang maingay. Reklamo ngang isang lalaki na dumaan sa tabi niya na itinuro ang kariton. Paumanhin, sabi ni Aling Rosa muli. Ikinuyom ni Paulo ang kanyang kamao sa loop ng backpack, hindi nagsalita. Sa silid, lalong tumataas ang tensyon habang lumilipas ang oras. May nagbukas ng isang kamakailang email at binasa ng malakas, isinalin ng mabilisan. Sabi nila kailangan nilang kumpirmahin ngayon kung hindi ay isasara ang proseso. Muling sumandal si Mr. Santiago sa mesa. Makining kayong mabuti, sabi niya ng may matatag na boses. Kung bumagsak ang kontratang ito, hindi lang ito magiging numero sa report. Magkakaroon ng cuts, magkakaroon ng gabunga. Walang gumalaw, hindi ko na ulitin. Pakumpleto niya. Sa labas naramdaman ni Aling Rosa na humigpit ang kanyang tiyan. Ang pangungusap na iyon ay hindi sinabi para sa kanya, ngunit tumama rin. Cuts, bunga, masalitang kilalang-kilala niya. Isang opisyal ang tumakbo sa pasilyo. Muntik nang mabangga si Paolo. Hindi man lang humingi ng paumanhin. Lalo siyang yumuko sa dingding. Mahinang tawag niya. Ngayon, huwag muna, sagot ni Aling Rosa nang hindi tumitingin. Dahan-dahang binuksan ni Paolo ang notebook, hindi para mag-aral, kundi para kumalma lang. Pinasadahan niya ang mga mata sa ilang salitang nakasulat sa kamay, mga alaala ng mga hapon na ginugol sa bahay na lola, mga pamilyar na tunog, mga intonasyon na hindi tugma sa gusaling iyon, ngunit nagpipilit na umiral. Sa silid, may sumubok sa loudspeaker ng telepono. Umaling-aungaw ang tunog sa pasilyo nga ilang segundo bago pinatay. Kapag tumawag sila, may sasagot, sabi ni Mr. Santiago. At mabilis, prosino, tanong na analis na tensyonado. Huminga ng malalim si Mr. Santiago. Hindi ko alam, sagot niya, ngunit may kailangang magresolba nito. Sa labas, patuloy na itinulak ni Aling Rosa ang kariton. Tumayo si Paulo at tahimik na sumunod sa kanya. Ang pasilyo ay tila mas makipot pa doon, mas tahimik na parang ang buong gusali ay naghihintay na may mangyari. Huminto si Paulo malapit sa dingding, yakap ang bag. Mabilis ang tibok ng puso niya nang hindi niya eksaktong alam kung bakit. Sa loob ng silid, tiningnan ni Mr. Santiago ang orasan. Tatawag sila anumang oras, sabi niya, walang sumagot. Nakayos ang problema at walang sinuman doon ang tila handang lutasin ito. Pinutol ng tuno ng telepono ang hangin ng silid na parang isang alarma. Hindi ito malakas, ngunit ito ay paulit-ulit. Isang tuyong tunok paulit-ulit na walang sinuman ang tila gustong marinig. Sabay-sabay silang nagtinginan. Si Mr. Santiago ang unang nag-react. Sagutin, sabi niya nang hindi itinataas ang boses. Walang gumalaw. Tumunok muli ang telepono. Isang analyst ang nag-aatubiling iniabot ang kamay na parang kakagatin siya na aparato. Inilapit niya ito sa kanyang tainga, nakinig 2 segundo at namutla. Japanese ito, sabi niya na tinatakpan ang mikropono. Nagsasalita na sila. Pinikit ni Mr. Santiago ang kanyang mamata saglit. Nang imulat niya ang ito, mas lalong tensyonado siya. Ibigay mo sa kung sino, utos niya. Lumingon ang analisa, kanyang makasamahan na halos nagmamakaawa. May nakakaintindi ba dito? Katahimikan. Kinikilala ko ang ilang salita, sabi ngang isang lalaki, ngunit hindi ko kayang sumagot. Patuloy na nakabukas ang telepono. Sa kabilang dulo, mabilis na nagsasalita ang boses, nang walang pasensya. Ibaba na, mungkahin ng isang tao na nagpapanik. Hinampas ni Mr. Santiago ang kanyang kamay sa mesa. Hindi, sabi niya, kung ibinaba natin, tapos na. Sa pasilyo, itinula ni Aling Rosa ang kariton ng panlinis patungo sa support area na itinuro. Ilang minuto na ang nakalipas, sinusubukan niyang kumilos ng mabilis, ngunit ang nerbiyos ay nagpapabagal sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila wala sa ritmo sa lugar na iyon. Naglalakad si Paolo ng ilang hakbang sa likod gayang dati. Nagmamasid siya ng higit sa paglalakad. Tumagos ang tunog ng boses sa salamin ng silid at umabot ng mahina sa pasilyo. Hindi posible na maintindihan ang lahat, ngunit malinaw ang tono, nairita, pagod at definitibo. Binagalan ni Paolo ang lakad. Muling nagsalita ang opisyal ngayon sa English na hawak pa rin ang telepono sa tainga. May tinatanong siya na hindi ko maintindihan ng malinaw, halos pabulong na sabi niya. Ano ba ang eksaktong kulang para sa kontrata? Tuyong tanong ni Mr. Santiago. Sinubukan niya. Excuse me, nagsimula siya sa English. Agad na dumating ang sagot, mas matigas. Inilayo niya ang telepono sa kanyang tainga. Sabi niya ayaw niya ang English, paliwanag niya.
Ipinahit ni Mr. Santiago ang kanyang kamay sa kanyang mukha at tinanong ang interpreter. Kahit alam na niya ang sagot, hindi pa rin sumasagot. Sagot ng isang tao. Sinubukan ng opisyal na panatilihing buhay ang tawag. Inuulit ang mga walang saysay na parirala na humihingi ng sandali. Habang tumatakbo ang mga segundo mula sa pasilyo, tuluyang huminto si Paolo. Ang tunog ng boses sa kabilang dulo ay nanggagaling ngayon sa improvised loudspeaker na hindi sinasadyang na-activate nang sinubukan ng opisyal na baguhin ang isang setting. Naintindihan ni Paolo ang isang buong pangungusap. Pagkatapos ay isa pa. Bumilis ang tibok ng puso niya. Mahinang tawag niya. Agad na lumingon si Aling Rosa na takot. Ngayon, huwag, Paolo. Ngunit ang bata ay hindi nakatingin sa kanyang ina. Nakatingin siya sa meeting room. Sabi niya ibababa niya na ang tawag. Bulong niya ng hindi na mamalayan na mas malakas ang boses niya kaysa sa kanyang intensyon. Naramdaman ni Aling Rosa na nawala ang sahig sa ilalim niya. Paolo, tumahimik ka. Halos nagpapanik na bulong niya, ngunit may nakarinig mula sa silid. Ano? Tanong ng isa sa mga executive na binubuksan ang salaming pinto. Sino ang nagsabi niyan? Lumunok si Paolo. Naramdaman niya ang lahat ng tingin na bumaksak sa kanya ng sabay-sabay. Siya ba? Tanong ng isa pa na nakasimangot. Ang anak ng tagalinis. Binitawan ni Aling Rosa ang basahan sa kariton. Paumanhin, mabilis niyang sabi. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Alam ko, sagot ni Paolo sa isang mahinang boses. Sabi niya ibaba. Ang katahimikan na nabuo ay naiba sa lahat na iba pang katahimikan sa araw na iyon. Hindi ito tensyon, ito ay kakaiba. Lumapit si Mr. Santiago sa pinto. Pinagmamasdan ang bata na parang hindi ito naroon noon. Nakakaintindi ka ba ang Japanese? Direkta niyang tanong. Nakalinlangan si Paolo, tumingin sa kanyang ina. Namutla si Aling Rosa. Konti lang, sagot niya. Natuto ako sa lola ko. Hindi ito laro, sabi ng isang executive. Pinag-usapan natin ang 1 milyones na kontrata. Alam ko, sagot ni Paolo na nakayuko, kaya ako nagsalita. Nakabukas pa rin ang telepono. Inuulit ng boses sa kabilang dulo ang isang bagay na lalong nawawalan ng pasensya. Hawak ng opisyal ang aparato gamit ang dalawang kamay nang hindi alam kung ano ang gagawin. Sagutin mo iyan, biglang sabi ni Mr. Santiago. Hindi ito isang magalang na kahilingan. Ito ay isang pagod na utos. Iniabot ng opisyal ang telepono sa kanyang direksyon. Ngunit hindi ito kinuha ni Mr. Santiago. Tiningnan niya si Paolo. Sabi mo nakakaintindi ka. Magsalita ka. Ano ang sinasabi niya ngayon? Huminga ng malalim si Paolo. Nagtatanong siya kung may nagsasalita ng Japanese doon, sagot niya. At kung wala, ibababa niya na. Ang isa sa mga executive ay mahinang tumawa. Absurdo ito, hindi tumawa si Mr. Santiago. Ang telepono ay mahinang kumalas sa kabilang dulo. Nagbabanta ang tawag na maputol. Humakbang si Paolo ng hindi namamalayan. Pwede po ba akong sumagot? Sabi niya, hindi agad na sagot ng isang tao. Gawa ito ngang matatanda. Bata lang iyan, sabi ngang isa pa. Bali ito, naramdaman ni Aling Rosa na nanginginig ang kanyang mabinti. Paolo, lumapit ka rito. Halos umiyak na pakiusap niya, ngunit muling nagbip ang telepono. Isang maikling abiso. Huling pagkakataon. Sabing boses sa kabilang dulo, ngayon ay naririnig na kahit sa hindi nakakaintindig ng Japanese. Kinilala ni Paolo ang masalita, ang tono, ang desisyon. Tiningnan niya si Mr. Santiago. Ibababa na, sabi niya ngayon. Tiningnan ni Mr. Santiago ang bata ang 2 segundo na napakatagal. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang isang silid na puno ng handa. Mahusay na bayad ng mga matatanda na walang kakayahang sumagot. Hayaan siyang magsalita. Sabi ni Mr. Santiago sa wakas, nagsimula ang isang tao. Kung makamali, akin ang responsibilidad, putol niya. Pero kung ibinaba natin ngayon, tapos na rin ang lahat. Inilapit ng opisyal ang telepono kay Paolo. May nanginginig na makamay. Ang pasilyo ay tila napakaliit para sa desisyong iyon. Ipinikit ni Paolo ang kanyang mata saglit. Naalala niya ang kanyang lola. Ang paraan kung paano nito itinama ang kanyang pagbigkas ng may pasensya. Iminulat niya ang kanyang mata. Ohayo gozaimasu, magandang umaga. Sabi niya sa Japanese. Halos perpekto, na may boses na napakatatag para sa isang bata na 12 taong gulang. Lahat ay natigilan at ang katahimikan na sumunod ay hindi natakot. Ito ay gulat. Ang unang sagot ni Paolo ay hindi mabilis. Ito ay maingat. Ohayo gozaimasu. Inulit niya ngayon ng medyo mas matatag. Sandali lang po.
Huminto ang boses sa kabilang dulong linya. Sa loop na silit, walang gumala, walang pagdiriwang o naririnig na pagkamangha, tanging ang hindi komportableng katahimikan na lumalabas kapag may hindi inaasahang nangyayari at walang sinuman ang nakakaalam kung paano mag-react. Mindset na pinakmamasta ni Mr. Santiago ang bata. Walang emosyon sa kanyang mukha, may kalkulasyon, pagtatasa. Alam niya na ito ang uri ng sandali na maaring magresolba sa lahat o tuluyang magpapalala. Tanungin mo kung ano ang kailangan nila ngayon, mahina niyang sabi, halos parang ayaw niyang marinig. Bahagyang tumango si Paulo. Hindi siya lumingon, hindi niya hinanap ang kanyang ina. Medyo nanginginig ang telepono sa kanyang kamay. Ngunit pinanatili niya ang kanyang boses na matatag. Ano pa ang kinakailangan para sa kumpirmasyon? Tanong niya sa Japanese. Napakahabang sagot. Bahagyang sumimangot si Paulo saglit. Hinmailhal hindi niya naintindihan, kundi dahil kailangan niyang ayusin sa isip ang kanyang naririnig. Ito ay mas teknikal na termino kaysa sa nakasanayan niya. Huminga ng malalim. Sinasabi niya na kailangan niyang kumpirmahin ang 2 punto. Paksalin niya. Isang deadline at isang clause tungkol sa responsibilidad. Isang bulungan ang lumaganap sa silid. Anong clause? Tanong ng isang executive. Binubuksan na niya ang isang dokumento. Bumalik si Paulo sa telepono at maingat na nagtanong. Mas mabilis na sumagot ang lalaki ngayon, hindi na agresibo, ngunit atensyon. Nakikinig si Paulo hanggang sa huli. Tungkol ito sa pag-aantala sa paghahatid, paliwanag niya. Gusto nila ngang formal na garantiya na nakasulat ngayon din. Mabilis na kinaway ni Mr. Santiago ang kanyang kamay. Sabihin mo na inaayos na iyan ng legal department at ipapadala namin ang email sa loob ng ilang minuto. Tumango si Paulo. Ngunit nag-alinlangan bago ulitin. May kailangang ayusin sa pangungusap. Alam niya iyon. Sandali, mahina niyang sabi. Kung sasabihin ko iyan, parang malabong pangako. Tinignan siya ng mataman ni Mr. Santiago. Kung gayon, paano mo sasabihin? Nag-isip si Paulo 2 segundo. Sasabihin ko na ang dokumento ay nasa final review na at nakaplano na ang pagpapadala. Sagot niya. Hindi. Nasusubukan lang namin. Dahan-dahang tumango si Mr. Santiago. May punto ka. Bumalik si Paulo sa telepono. Mas maikli ang sagot. Sa pagkataong ito, nagbago na ang tono sa kabilang dulo. Hindi na ito banta, kundi negosasyon. Bahagyang nagpahinga si Paulo nang hindi namamalayan. Gusto niyang malaman kung sino ang kausap niya. Paksalin niya. Isang executive ang mahinang tumawa. Sabihin mo na si ano, nagsimula ang isang tao. Pinutol ni Mr. Santiago. Sabihin mo ang iyong unang pangalan. Lumunok si Paulo. Paulo po, sabi niya. Nagkaroon ng pagtigil. Dumating ang sagot ng mas malumanay kaysa dati. Nagtatanong siya kung ako ang responsible sa negosasyon. Paksalin niya na naguguluhan. Lumapit si Mr. Santiago ng isang hakbang. Sabihin mo na tinutulungan mo ang responsible team, payo niya. Inulit ni Paulo na pinipili ng mabuti ang masalita. Sumagot ang lalaki ng isang bagay na hindi niya agad naintindihan. Isang salita ang nakalimutan. Ipinikit niya ang kanyang mata saglit. Pwede niyo pong ulitin? Pakiusap niya sa Japanese, nang medyo mas mabagal. Ang buong silid ay nagpipigil ng hininga. Mas malinaw ang pag-uulit. Naintindihan ni Paulo. Gusto niya ang pangalan ng pipirma sa kontrata. Sabi niya na nakatingin kay Mr. Santiago. Ako, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Ipinagbigay alam ni Paulo. Nagpatuloy ang usapan ng ilang minuto pa. Hindi ito mahaba, ngunit tila walang katapusan para Sam nga nagmamasid mula sa labas. Hindi nagbigay na talumpati si Paulo. Hindi niya sinubukang magpa-impress. Sumagot lang siya, nag-translate, nagkumpirma. Sa isang punto, muntik siyang makamali sa isang legal na termino. Huminto siya sa gitna ng pangungusap. Sandali, mahina niyang sabi, tinatakpan ang mikropono gamit ang kanyang kamay. Ito po, pakikumpirma. Mabilis na lumapit ang isang abogado, itinuro sa dokumento. Iyan nga, tumango si Paulo at nagpatuloy. Sa kabilang dulo ng linya, huminga ng malalim ang lalaki. Paulo, malinaw na narinig niya ito. Sabi niya hihintayin niya ang email. Paksalin niya, at kung matatanggap niya ngayon, magpapatuloy ang proseso. Sumenyas si Mr. Santiago sa legal department. Ngayon, kalmado ang huling pangungusap ni Paulo. Ikukumpirma namin ng nakasulat sa loop ng ilang minuto. Nagpapasalamat kami sa inyong pasensya. Inilayo niya ang telepono sa kanyang tainga.
Ang tuyong pag-click ng natapos na tawag ay umalingaw ng mas malakas kaysa sa dapat. Sa loop ng ilang segundo, walang nagsalita. Walang palakpakan, walang pagdiriwang, tanging taong nagtitinginan, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Sino ang batang ito? Mahina ang boses na bulong ng isang tao. Naramdaman ni Paolo ang bigat ng katahimikan na bumaksak sa kanya. Hawak pa rin niya ang telepono. Ibinigay niya ito sa opisyal ng maingat na parang napakaprangka nito. Pwede na po ba akong umalis? Mahinang tanong niya. Agad na humakbang si Aling Rosa. Aalis na kami, nagmamadaling sabi niya, nanginginig ang boses. Tinaas ni Mr. Santiago ang kanyang kamay. Sandali, pakiusap niya, nanigas si Aling Rosa. Muling tumingin si Mr. Santiago kay Paolo. Ngayon ay walang kalkulasyon. Mayroong isang bagay na mas mahirap bigyan ng definisyon. Sabi mo natuto ka sa lola mo, komento niya. Tumango si Paolo. Opo sir. Gusto kong mas maintindihan iyan. Sabi niya pagkatapos na pinipili ang nga salita. Tumango si Paolo nang hindi alam kung iyon ay mabuti o masama. Sa labas ng silid, abala na ang legal department sa pagtatype. Hindi pa sarado ang kontrata, ngunit hindi rin ito nawala, at alam iyon ng lahat doon. Wala nang babalik sa dati pagkatapos ng sandaling iyon. Hindi na pumasok ng malakas ang araw sa mabintana nang tapusin ni Aling Rosa ang huling pasilyo. Mas tahimik ang gusali. Ang pagmamadali na umaga ay naiwan na, napalitan ng isang pinipigil na pagod, iyong uri na dumarating pagkatapos ng mahabang tensyon. Nakaupo si Paolo sa isa sa masilangang support area, yakap ang bag sa kanyang dibdib. Walang nagsasalita. Mula nang lumabas sila sa meeting room, walang eksaktong nagsabi kung ano ang mangyayari. Alam lang nila na hindi pa sila pinaalis. Ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Aling Rosa habang isinisilit ang basahan sa kariton. Tumango si Paolo nang walang gaanong paniniwala. Ayos lang ako. Sa totoo lang, hindi niya masabi. Ang kanyang katawan ay naroon, ngunit ang kanyang isip ay nakakulong pa rin sa sandaling iyon nang huminto ang lahat ng matatanda upang pakinggan siya. Ayaw niya sa pakiramdam na iyon. Ayaw niyang maging sentro, lalo na sa lugar na iyon. Lumabas ang isang asistan ilang minuto. Pagkatapos, humihingi po si Sir Santiago na maghintay kayo. Sabi niya sa neutral na tono. Tatawagin niya kayo. Naramdaman ni Aling Rosa na kumulo ang kanyang tiyan. Ngayon na, tanong niya ng bahagya. Lumayo ang lalaki nang hindi naghihintay ng sagot. Umupo si Aling Rosa sa tabi ng kanyang anak. Ipinahid ang kanyang kamay sa buhok nito sa isang automatikong galaw. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili kaysa sa bata. Bahala na ang Diyos, bulong niya. Hindi sumagot si Paolo. Iniisip niya ang kanyang lola. Ang paraan kung paano nito sinabi na kapag gumawa kang isang bagay na tama, hindi mo palaging naiintindihan sa sandaling iyon kung bakit, ngunit naiintindihan mo pagkatapos. Halos isang oras ang lumipas bago muling bumalik ang parehong assistant. Pwede na kayong pumasok. Ang opisina ni Mr. Santiago ay mas maliit kaysa sa inaakala ni Paolo. Wala itong anumang grandioso. Isang desk na napaka-organisado, 2 silya sa harap, isang bintana na may tanawin ng lungsod, isang functional, malamig, ngunit hindi hostile na espasyo. Wala si Mr. Santiago ng kanyang suit, nakatiklop ang mangmanggas ng kanyang polo. Tila mas pagod siya kaysa sa makapangyarihan. Pwede kayong umupo, sabi niya na itinuro ang mga silya. Maingat na umupo si Aling Rosa, na parang sumasakop siya sa isang lugar na hindi sa kanya. Umupo si Paolo sa tabi niya, nakahawak ang makamay sa bag. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Sinabi ko kanina na gusto kong mas maintindihan. Nagsimula si Mr. Santiago na binasag ang katahimikan. At patuloy ko itong gusto, ngunit hindi para manumbat, kundi para maintindihan. Nihigpitan ni Aling Rosa ang kanyang daliri. Ayaw po naming magdulot ng problema, mabilis niyang sabi. Alam ko po na hindi ko dapat dinala ang anak ko, pero para lang po ngayon. Isang pabor po na hiniling ko. Tinaas ni Mr. Santiago ang kanyang kamay na pinutol siya. Hindi iyan ang tungkol doon, sabi niya, tapos na iyan. Muli siyang tumingin kay Paolo. Mukha kang napakabata para magdala NG. Ganong responsibilidad, komento niya. Nagbibalikat si Paolo. Ayaw ko pong responsibilidad, sagot niya. Ayaw ko lang po na pumalpak. Dahan-dahang tumango si Mr. Santiago. Nagsalita ka tungkol sa lola mo, sabi niya. Ikwento mo sa akin ng mahinahon, huminga ng malalim si Paolo. Ayaw niyang pag-usapan ang bahaging iyon ng kanyang buhay sa mga estranghero, ngunit ang tono nito ay hindi invasive, ito ay matulungin. Galing po siya sa Japan nung bata pa siya,
Nagsimula siya, nagpakasal siya rito, pero hindi niya kailanman naramdaman na siya ay tunay na taga rito. Tahimik na pinagmamasdan ni Aling Rosa. Hindi bago ang kwentong iyon, ngunit ang marinig ang kanyang anak na nakuwento nito ay nagbigay nga ibang dimensyon. Sabi niya kung titigil siyang magsalita ng Japanese, mawawala siya, patuloy ni Paolo. Kaya kinakausap niya ako palagi tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa araw, tungkol sa nostalgia. Nakikinig si Mr. Santiago nang hindi pumupukaw. Nakakasama ko po siya halos gabi-gabi, sabi ni Paolo. Nagtatrabaho po ang nanay ko. Nagsasabay po kaming kumain. Tinuturuan niya po ako ng salita na parang nagtuturo ng pagmamahal. Nagalinlangan si Paolo saglit bago magpatuloy. Nang magkasakit siya, hindi na po siya lumabas nagayabahay. Sabi niya, pero patuloy niya, akong kinausap, kahit pagod na, kahit mahina. Lumunok si Aling Rosa. Siya ang nanatili nang umalis ang tatay ni Paolo, pakumpleto niya. Sinusuportahan namin ang isa't isa sa abot ng aming makakaya. Iniwas ni Mr. Santiago ang kanyang tingin sa bintana sandali. Buhay pa ba siya? Tanong niya. Hindi na po, sagot ni Paolo sa isang mahinang boses. 2 taon na po. Ang katahimikan na sumunod ay hindi comfortable. Ito ay magalang. Kung gayon, sabi ni Mr. Santiago, muling tumingin sa kanya. Hindi ka natuto ng Japanese para gamitin. Natuto ka para hindi mawala ang isang tao. Tumango si Paolo. Sa tingin ko po, huminga ng malalim si Mr. Santiago. Pinagsalikop ang mga kamay sa desk. Ngayon, lahat ng nasa silid na iyon ay handa. Sabi niya, mga diploma, posisyon, karanasan, at gayunpaman, walang nakaresolba. Nagpahinga siya, nagawa mo dahil nakinig ka nun sa mahabang panahon. Naramdaman ni Aling Rosa na namasa ang kanyang nga mata, ngunit wala siyang sinabi. Hindi ako naniniwala sa aksidente, patuloy ni Mr. Santiago. Naniniwala ako sa konteksto at ang inyong konteksto ay mahirap, sumandal siya sa silya. Kailangan ko pa ring tapusin ang ilang bagay ngayon, sabi niya. Pero gusto kong linawin ang isang bagay. Nanigas si Aling Rosa, hindi ipagwawalang bahala ang nangyari, pahayak niya. Hindi bilang pabor, hindi bilang kawanggawa. Nihigpitan ni Paolo ang strap ngang bag, ayaw ko po ngang kahit ano. Mabilis niyang sabi. Bahagyang ngumiti si Mr. Santiago. Hindi isang madaling ngiti, isang pagod na ngiti. Alam ko, sagot niya. At yan mismo ang dahilan kung bakit gusto kong mag-isip ng mahinahon sa mga susunod na mangyayari. Tumayo siya. Bukas o sa susunod na araw tatawagan ko ulit kayo. Sabi niya nang walang pagmamadali, nang walang takot. Tumayo din si Aling Rosa na hindi sigurado. Salamat po sa hindi. Nagsimula siya nang hindi alam kung paano tapusin. Sa pagtingin, pakumpleto niya. Tumango siya, binuksan ni Mr. Santiago ang pinto. Minsan, sabi niya, malalaman lang isang tao kung ano ang mayroon sila kapag muntik na nilang mawala sa pasilyo. Makasamang naglakad sina Aling Rosa at Paolo ng tahimik. Ang gusali ay tila iba na ngayon, hindi na gaanong malamig, ngunit iba. Ma, sabi ni Paolo malapit na sa elevator. Tama po ba ang ginawa ko? Huminto si Aling Rosa. Tinitigan niya ang kanyang anak ng matatag. Tama ang ginawa mo, sagot niya, kahit walang mangyari pa. Huminga ng malalim si Paolo. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa unang pagkakataon mula kaninang umaga, hindi siya natatakot sa kanyang ginawa. Kinabukasan ng umaga, nagising ang kumpanya ng iba, hindi na mas kalmado, mas hindi lang magulo. Hindi nakalimutan ang krisis, ngunit napigilan ito. Ang kontrata sa Japan ay nangangailangan pa rin ng mga pagsasayos, revisyon at pirma. Wala pang opisyal na sarado. Gayunpaman, wala nang nagsasalita tungkol sa pagbagsak. Maagang dumating si Mr. Santiago bago ang karamihan. Pumasok siya sa gusali ng walang mahabang pagbati tulad ng dati niyang ginagawa, ngunit may kakaiba sa kanya. Hindi ito pagkabahala, ito ay hindi comfortable. Dumiretso siya sa reception at umakyat sa opisina. Kinuha niya ang cellphone mula sa bulsa at muling binasa ang email na ipinadala noong nakaraang gabi. Ang kumpirmasyon mula sa mga partner sa Japan ay objektibo, walang papuri, walang sigasig, tanging profesional. Ganun ang takbo ng mundo sa totoong buhay, palaging ganun ang takbo. Gayunpaman, hindi maalis ni Mr. Santiago ang isang larawan sa kanyang isip. Isang bata na nakaupo sa isang pasilyo na may hawak na lumang bag, habang ang mahandang matatanda ay natigil sa harap ng isang problemang napakasimple para ipagwalang bahala. Isinara niya ang laptop ng mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Pagkaraan ng ilang sandali,
Tinawagan niya ang legal department. Humingi ng report, sinuri ang mga detalye, kinumpirma na ginawa ang lahat sa loob ng deadline. Nang matapos, ipinagunat niya ang kanyang ngasiko sa desk at nanatiling tahimik doon ng ilang segundo. Hindi iyon karaniwan para sa kanya. Dumating si Aling Rosa sa extra shift sa parehong oras ng dati. Wala siyang kinomento kaninuman. Nagsuot siya ng uniforme, kinuha ang kariton at nagsimula sa trabaho na parang walang nangyari. Ganon siya nakaligtas, hindi lumiliha ang nga inaasahan, ngunit nagbago ang nga tingin. Isang opisyal ang bumati sa kanya ng may tango. Isang lalaki ang nagbigay ng espasyo sa pasilyo ng walang reklamo. Maliliit na galaw, walang malinaw. Gayunpaman ay naiba. Napansin iyon ni Aling Rosa, na kunwari na hindi niya napansin. Wala si Paolo doon ng araw na iyon. Nagpatuloy na ang klase sa eskwelahan. Ang notebook ay nasa isang simpleng desk sa isang ordinaryong silid-aralan habang ang kanyang ina ay dumadaan sa mga pasilyo na hanggang kahapon ay tila hindi marating. Sa kalagitnaan ng umaga, lumabas si Mr. Santiago ng opisina at naglakad sa palapag. Hindi siya nag-anunsyong presensya, nagmasid lang. Nakita niya ang mga opisyal na nakatutok. Ang iba ay tensyonado, ang ilan ay walang pakialam. Dumaan siya sa support area, kung saan noong nakaraang araw ay itinutula ni Aling Rosa ang kariton ng labis na pagmamadali. Huminto siya doon sandali. Aling Rosa, tawag niya. Agad siyang lumingon, bumibilis ang tibok ng puso. Opo sir. Napansin ni Mr. Santiago ang reflex. Hindi iyon respeto, iyon ay takot na nasanay. Pwede ka bang sumama sa akin ng 1 minuto? Pakiusap niya. Nag-alinlangan si Aling Rosa sa oras lang para bitawan ang basahan. Sige po. Naglakad sila patungo sa isang maliit na silid na malayo sa pangunahing lugar. Hindi ito meeting room. Halos isa itong secondary office na bihira lang gamitin. Umupo ka, sabi ni Mr. Santiago na itinuro ang silya. Maingat na umupo si Aling Rosa. Hindi ako magtatagal sa oras mo. Nagsimula siya. Kailangan ko lang linawin ang ilang bagay. Nananatili siyang tahimik. Kahapon, sabi ni Mr. Santiago, humingi kang tawad ng ilang beses bago pa may nagsalita. Pinisil ni Aling Rosa ang kanyang makamay sa kanyang kandungan. Nakasanayan na po, sagot niya. Natututo ang isang tao na umasa. Nananatili si Mr. Santiago ng ilang segundo na tahimik. Bakit mo dinala ang anak mo? Tanong niya ng walang katigasan. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Dahil wala po akong pagpipilian, sagot niya. Sarado po ang eskwelahan. Kailangan ko po ang extra shift at kailangan kong panatilihin ang trabaho. Dahan-dahang tumango si Mr. Santiago. Alam mo ba na iyon ay maaring ikawala ng iyong trabaho? Alam ko po, sabi niya. Ngunit minsan ang panganib ay naroron na kahit hindi ka pumili. Nanatili ang sagot sa hangin. Hindi ka nagsalita tungkol sa alam ng anak mo, komento ni Mr. Santiago. Hindi ko po naisip na mahalaga, sagot ni Aling Rosa. Hindi po para sa ganitong uring lugar. Sumandal si Mr. Santiago sa silya. Ganitong uring ang lugar. Inulit niya. Iyan ang hindi ko comfortable. Bahagyang sumandal siya pasulong. Kahapon, isang silit na puno nga profesional ang natigil. Sabi niya, hindi dahil sa kawalang kakayahan, kundi dahil sa istruktura, dahil sa nakasanayan, dahil sa pag-aakala na ang ilang resources ay palaging nagmumula sa parehong mga lugar. Hindi sumagot si Aling Rosa. Hindi iniligtas ng anak mo ang isang kontrata, patuloy ni Mr. Santiago. Iniligtas niya ang isang usapan dahil nakinig siya noon, dahil hindi siya natakot na magmukhang maliit. Naramdaman ni Aling Rosa na nag-apoy ang kanyang mata, ngunit pinanatili niya ang kanyang postura. Hindi iyon suwerte, sabi niya. Iyon ay karakter at atensyon. Tumayo si Mr. Santiago. Hindi ko ipakukunwari na hindi ito nangyari, pahayag niya. At hindi ko rin ito kakawing palabas. Naglakad siya patungo sa pinto, pagkatapos ay lumingon sa kanya. Alam kong sinabi ko na, ngunit gusto kong kayo at ang anak mo ay bumalik dito sa ibang araw ng mahinahon, sa labas ng shift para makapausap ng maayos. Kumalabog ang tiyan ni Aling Rosa, kung para po sa nagsimula siya. Hindi iyan pagpapaalis. Putol niya, ni babala. Tinitigan niya ito ng may pagdududa. Kailangan kong mag-isip, patuloy ni Mr. Santiago, at kailangan ninyong maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Tumayo si Aling Rosa. Salamat po sa pagtawag sa akin. Sabi niya nang hindi alam kung iyon ay mabuti o masama.
Binuksan ni Mr. Santiago ang pinto. Minsan, sabi niya, kailangan lang harapin ang kumpanya para maalala kung sino ang nasa loob nito. Lumabas si Aling Rosa ng silit na may mabigat na puso, ngunit iba. Hindi nakahinga ng maluwag, hindi umasa, tanging alerto. Sa pagtatapos ng shift, tinawagan niya si Paolo. Gusto raw niyang kausapin ulit tayo, sabi niya. Magandang balita ba yan? Tanong ng anak sa kabilang dulo. Tumingin si Aling Rosa sa gusali bago sumagot. Hindi ko pa alam, sabi niya, pero seryosong bagay ito. Nananatili si Paolo na tahimik ng ilang segundo. Kung gayon, ayos lang, sagot niya. Sama-sama tayo. Ibinaba ni Aling Rosa ang telepono at huminga ng malalim. Ang ilang pinto ay hindi biglang bumubukas. Humuhuni muna sila at alam iyon ni Mr. Santiago. Kung ipinagwawalang bahala niya ang huni na iyon, hindi niya ililigtas ang isang kontrata, mawawalan siya ng isang bagay na mas malaki. Hindi itinuloy ni Mr. Santiago ang usapan kinabukasan. Hindi rin niya pinahaba ng husto. Naghintay siya ng sapat para humupa ang alikabok, ngunit hindi naman masyado para magmukhang nakalimutan. Makalipas ang 3 araw, pinatawag niya si Aling Rosa. Gusto po kayong kausapin ni Sir Santiago at ang inyong anak, sabi ngang boses sa kabilang dulong linya. Pwede po ba bukas ng hapon? Ibinaba ni Aling Rosa ang telepono na may kakaibang pakiramdam na parang tumuntong sa hindi matata na lupa. Hindi ito formal na tawag, hindi rin ito pagiging magalang, ito ay nasa gitna at iyon ang nagpapanatili sa kanya na alerto. Kinabukasan, mas maaga siyang dumating kaysa sa napagkasunduan. Suot niya ang parehong simpleng damit tulad ng dati, ngunit mas matagal siyang pumili kaysa sa normal. Naglalakad si Paolo sa tabi niya, nakasandal ang bag sa likod, sarado ang ekspresyon. Hindi siya natatakot, siya ay nagdududa. Dinala sila sa isang mas maliit na silid, malayo sa mga lugar may pulongkat, sa mga pasilyo na masabala. Isang neutral na espasyo na may simpleng mesa, 3 silya at isang bintana sa gilid. Naroon na si Mr. Santiago nang pumasok sila. Salamat sa pagdating, sabi niya na tumayo. Pwede kayong umupo. Walang labis na formalidad, wala ring intimacy, tanging kalinawan. Nahintay si Mr. Santiago na sila ay makaupo bago magpatuloy. Malaki ang iniisip ko mula ng araw na iyon. Nagsimula hindi lang sa kontrata, kundi sa kung ano ang nangyari sa paligid nito. Pinagsalikop ni Aling Rosa ang kanyang kamay sa kanyang kandungan. Nakatingin si Paolo sa mesa. Ang ginawa ng anak mo ay hindi karaniwan, sabi niya. Pero hindi rin iyon himala. Iyon ay bunga. Naguluhan si Paolo. Bunga ano? Tanong niya. Nang panahon, sagot ni Mr. Santiago, ng pakikinig, ng atensyon, ng isang bagay na hindi karaniwang pinahahalagahan sa mga lugar na tulad nito. Huminga ng malalim bago magpatuloy. Ayaw kong gawing magandang kwento ito, patuloy niya. Hindi ito patas sa inyo o sa akin. Lumunok si Aling Rosa. Kaya, magiging direkta ako. Binuksan niya ang isang folder at inilagay ang ilang papeles sa mesa. Paolo, 12 taong gulang ka. Hindi ka matanda, hindi ka empleyado at hindi ka dapat magdala ng mga responsibilidad na hindi sa iyo. Dahan-dahang tumango si Paolo. Kaya, sabi ni Mr. Santiago, anumang alok na gagawin ko ay hindi tungkol sa ngayon, ito ay tungkol sa mga susunod na mangyayari. Ibinato niya ang isa sa mga papeles sa kanilang direksyon. Gusto kong magalok sa Ionesi Scholarship na may matibay na pagtuturo ni Megavika, paliwanag niya, kasama ang Japanese, kasama ang material, transportasyon at pedagogikal na suporta. Nagmulat si Paolo. Hindi ko po ito hiniling, mabilis niyang sabi. Alam ko, sagot ni Mr. Santiago, kaya ko mismo ito inaalok. Naramdaman ni Aling Rosa na bumibilis ang tibok ng puso. At hindi ito pabor, patuloy niya. Ito ay puhunan. Dahil ang talento na walang istruktura ay nawawala. Kinagat ni Paolo ang kanyang ibabang labi. Ayaw ko pong magkaroon ng problema ang nanay ko dahil sa akin, sabi niya. Lumingon si Mr. Santiago kay Aling Rosa. Hindi makakaroon ng problema ang nanay mo, pahayak niya. Sa kabaliktaran, kinuha niya ang isa pang dokumento. Aling Rosa, hindi ko alam kung paano eksaktong gumagana ang kasalukuyan mong kontrata. Sabi niya, ngunit alam kong hindi ito patas. Naramdaman ni Aling Rosa na nag-apoy ang kanyang mukha. Nagtatrabaho po ako sa gabi, sagot niya. Gumagawa ako na ekstra kapag tinatawag at namumuhay ka sa limitasyon, pakumpleto niya. Hindi rin iyan sustainable. Paliwanag niya ng maingat ang maopsyon. Pagsasayos ng shift,
permanenteng pagkuha sa permanenteng team. Pangunahing benepisyo, wala namang labas sa realidad, wala namang tila premyo. Hindi ako naalok ng pera kapalit ng nyari, sabi niya. Naalok ako ng dignidad para hindi mo na kailangang pumili sa pagitan ng trabaho at pagprotekta sa anak mo, na mayani ang katahimikan sa silid. Tiningnan ni Paolo ang kanyang ina. Hindi alam ni Aling Rosa kung ano ang sasabihin. Lahat ng iyon ay tila napakalaki para agad natanggapin. Hindi ko po alam kung pwede akong tumanggap, sabi ni Aling Rosa sa wakas. Hindi pa po ako nakakatanggap ng ganito. Tumango si Mr. Santiago. Ang pagtanggap ay hindi pagmamalimos. Sagot niya, ito ay pagkilala na may nakakita nga halaga kung saan dati ay function lang. Nihigpitan ni Paolo ang strap ng bag. Ang lola ko, nagsimula siya ng nag-alinlangan. Nagustuhan niya po sana ito. Bahagyang ngumiti si Mr. Santiago. Ibig sabihin ko, sumandal siya sa silya. Hindi ko kailangan ng sagot ngayon, sabi niya. Mag-isip kayo, mag-usap, bumalik kayo kung kailan ninyo gusto. Huminga ng malalim si Aling Rosa. At kung sasabihin po namin na hindi, tanong niya. Kung gayon, walang magbabago, sagot niya. Pero umaasa akong hindi kayo magsasabi nga hindi. Nanatili si Paolo na tahimik ng ilang segundo. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang tingin. Kung tatanggapin ko po, sabi niya, ito ay dahil gusto kong matuto, hindi dahil isang araw ay sumagot akong telepono. Tumango si Mr. Santiago. Iyan mismo ang inaasahan ko. Nang lumabas silang silid, ang pasilyo ay tila hindi na gaanong hostile, hindi na mas kaya-aya, tanging tao. Dahan-dahang naglakat si Aling Rosa na parang natatakot pa rin na may magsabi na ang lahat ng iyon ay isang pagkakamali. Sa elevator, binasag ni Paolo ang katahimikan. Ma, sabi niya, kung tatanggapin natin, magbabago ang buhay natin. Nag-isip si Aling Rosa bago sumagot. Magbabago, sabi niya. Pero hindi dahil gusto ngang sang tao, kundi dahil binuksan mo ang isang pinto na naroroon na. Isinandal ni Paolo ang kanyang ulo sa salamin ng elevator. Hindi niya eksaktong alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam niya ang isang bagay, hindi na siya babalik sa dating lugar. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Ipinagpatuloy ni Aling Rosa ang kanyang routine na parang walang nagbago, dahil sa praktika ay wala pa namang nagbabago. Dumating siya sa shift, nilinis ang mga pasilyo, iniwasan ang mga tingin, ngunit may gumagalaw sa loob niya. Isang tahimik na pag-asa na hindi niya magawang pangalanan. Naramdaman din ni Paolo ang kakaibang iyon. Sa eskwelahan, ang kanyang magkaklase ay nag-usap tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay, tungkol sa mga video game, sa mga serye, sa mga walang kwentang tsismis, at naramdaman niyang may iba siyang dala. Ngayon, hindi ito pagmamataas, ito ay bigat. Ang bigat ng paggawa ng isang mahalagang bagay ng hindi planado. Isang hapon, nang umuwi si Aling Rosa pagkatapos ng shift, nakita niya si Paolo na nakaupo sa sofa na bukas ang notebook, ngunit hindi siya nagsusulat, tinitiknan lang niya ang mapahina. Anong nangyari? Tanong niya na inilagay ang bag sa mesa. Matagal bago sumagot si Paolo. Iniisip ko po si Lola, sabi niya, sa lahat ng itinuro niya sa akin. Umupo si Aling Rosa sa tabi niya. Ipagmamalaki ka niya. Sabi ni Paolo na tumango, pero hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa lahat ng ito. Tinitigan siya ni Aling Rosa ng mataman, hindi tungkol sa karapat-dapat, Paolo, tungkol ito sa paggamit ng pagkakataon. Yumuko siya, natatakot po akong mabigo. Ipinahid ni Aling Rosa ang kanyang kamay sa buhok ng kanyang anak. Lahat tayo ay natatakot, sagot niya. Ngunit ang takot ay hindi dahilan para hindi subukan. Isinara ni Paolo ang notebook. Tatanggapin mo po ba ang inalok ni Sir Santiago? Tanong niya. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Hindi ko pa alam, paamin niya. Pero sa tingin ko, kalokohan kung hindi. Kung gayon, gawin natin, sabi ni Paolo. Sama-sama. Ngumiti si Aling Rosa. Sama-sama inulit niya. Pagkaraan ng 2 araw, tinawagan ni Aling Rosa ang numero na ibinigay sa kanya ni Mr. Santiago. Ang boses sa kabilang dulo ay agad siyang konektado sa kanya. Magandang umaga. Aling Rosa, sabi ni Mr. Santiago. Naisip niyo na ba? Opo, sagot niya. Gusto po naming tanggapin. Nagkaroon ng maikling pagtigil sa kabilang dulo. Masaya akong marinig iyan, sabi niya. Sisismulan ko nang ayusin ang lahat. Pwede ba kayong pumunta sa Lunes? Opo sir, sagot ni Aling Rosa. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niyang nangingini ang kanyang nga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi sa isang bagay na kahawig ng pag-asa.
Nasa kwarto si Paolo nang pumasok siya. Tapos na, sabi niya, tinatanggap na natin. Tumingala si Paolo. At ngayon, sabi ni Aling Rosa, magsisimula tayo ulit. Dahan-dahang lumipas ang weekend. Sinubukan ni Aling Rosa na panatilihing kalmado. Ngunit pinangingibabawan siya ng pagkabahala. Mas nilinis niya ang bahay kaysa sa kinakailangan. Nag-organisa siya ng bagay na nakaayos na. Nagluto siya ng mas maingat kaysa sa normal. Si Paolo naman, ginugol ang maoras sa muling pagbabasa ng notebook ang masalitang kanyang lola. Ay tila mas buhay na ngayon. Mas totoo na parang naroon siya na gumagabay sa kanya. Linggo ngabi, umupo si Aling Rosa kasama si Paolo sa mesang kusina. Gusto kong malaman mo ang isang bagay, sabi niya. Ang darating ay hindi magiging madali. Tumango si Paolo. Alam ko po, magkakaroon ng tao na iisipin na hindi tayo karapat-dapat dito. Patuloy niya, na suwerte lang iyon, na aksidente lang iyon, tinitigan ni Paolo ng mataman. At ano po ang iniisip niyo? Bahagyang ngumiti si Aling Rosa. Sa tingin ko, nagtrabaho tayo ng husto sa buong buhay natin at hindi ito regalo. Ito ay pakilala. Tumango si Paolo. Kung gayon, ayos lang po. Dumating ang Lunes na may kakaibang linaw. Malinaw ang langit, sariwa ang hangin. Mas maingat na nagbihis si Aling Rosa kaysa sa normal. Hindi eleganteng damit, tanging malinis, plansado, marangal, naganda din si Paolo. Inilagay niya ang notebook sa bag, gaya ngang dati niyang ginagawa. Hindi niya alam kung kailangan niya ito, ngunit nagbibigay ito sa kanyang seguridad na dalhin ito. Dumating sila sa gusali bago ang napakasunduang oras. Kinilala sila nga security guard sa pagkataong ito. Magandang umaga, sabi niya nang may maikling ngiti. Tumango si Aling Rosa na nagulat, magandang umaga po. Umakyat sila sa palapa kung saan naroon ang opisina ni Mr. Santiago. Sa pagkakataong ito, walang tensyon sa hangin, tanging pag-asa. Nang pumasok sila, naghihintay na si Mr. Santiago. Mayroon siyang ilang dokumento sa desk. Lahat ay maingat na inayos. Umupo kayo, sabi niya. Rerepasuhin natin ang lahat ng mahinahon. Ginugol nila ang sumunod na oras sa pagrerepaso ng detalye. Ang eskwelahan para kay Paolo, ang pagbabago ang kontrata para kay Aling Rosa, ang benepisyo, ang oras, ang responsibilidad, lahat ay malinaw na ipinaliwanag. Walang maliliit na letra, walang magapatibong. May mga tanong po ba kayo? Tanong ni Mr. Santiago sa huli. Nagalinlangan si Aling Rosa bago magsalita. Bakit po ninyo ito ginagawa? Tanong niya. Talaga po. Sumandal si Mr. Santiago sa silya. Dahil ng araw na iyon, may napagtanto ako, sagot niya. Ang kumpanyang ito ay may resources. May mataong may kakayahan, may istruktura, ngunit muntik nating mawala ang lahat dahil hindi natin alam kung paano tingnan ang nasa harap natin. Tumingin siya kay Paolo. Hindi lang inresolba ng anak mo ang isang problema. Pinakita niya sa akin na ang talento ay nasa lahat ng dako. Minsan lang ay hindi natin hinahanap sa tamang malugar. Naramdaman ni Aling Rosa na namasa ang kanyang mamata. Salamat po, sabi niya ng simple. Tumango si Mr. Santiago. Huwag muna kayong magpasalamat sa akin. Nagsisimula pa lang ang tunay na trabaho ngayon. Tiningnan ni Paolo ang madokumento sa mesa. Kailan po ako magsisimula? Sa bagong eskwelahan? Tanong niya. Sa susunod na linggo, sagot ni Mr. Santiago. Alam na nila ang pagdating mo. Tumango si Paolo na nararamdaman ang bigat ng realidad. Totoo ito. Nangyayari ito. Pinirmahan ni Aling Rosa ang mapapeles na nangingini ang kamay. Ang bawat pirma ay tila nagsasara ng isang yugto at nagbubukas ng isa pa. Nang matapos, inabot ni Mr. Santiago ang kanyang kamay. Maligayang pagdating sa permanenteng team, sabi niya. Kinamayan ni Aling Rosa ang kanyang kamay na nararamdaman sa unang pagkakataon sa mahabang panahon na hindi siya invisible. Pinirmahan din ni Paolo ang madokumento ng scholarship. Ang kanyang pirma ay maliit, nanginginig, ngunit naroon. Nang lumabas sila ng opisina, tila iba na ang mundo. Walang nagbago sa kalye, sa gusali, sa lungsod, ngunit may kakaiba sa loob nila. Sa elevator, niyakap ni Aling Rosa ang kanyang anak. Nagawa natin, bulong niya. Tumango si Paolo sa balikat ng kanyang ina. Nagawa natin, inulit niya. Nang bumukas ang mapintong elevator, sabay silang lumabas patungo sa kalye. Mas malakas ang sikat ng araw. Ngayon ay tila mas malinaw ang lungsod, mas buhay. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya natatakot sa bukas. Naglakad si Paolo sa tabi niya, nakasandal ang bag sa likod, nakatingin sa unahan. Hindi niya
Eksaktong alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit alam niya ang isang bagay, hindi siya nag-iisa. At sapat na iyon, nang gabing iyon, tinawagan ni Aling Rosa ang kanyang kapatid para ikwento ang lahat. Ang usapan ay tumagal ngang mahigit 1 oras. May luha, tawa, hindi makapaniwala. Nang ibaba niya ang telepono, umupo si Aling Rosa sa sofa at tumingin sa paligid. Ang bahay ay pareho, maliit, simple, na may madingding na kailangan ng pintura. Ngunit ngayon ay tila iba. Tila isang panimula, hindi isang limitasyon. Nasa kwarto si Paolo na nagsusulat sa notebook. Hindi masalita sa Japanese sa pagkataong ito, kundi makaisipan sa Filipino. Marefleksyon sa nangyari, sa madarating. Nagsulat siya tungkol sa kanyang lola, kung paano siya nito binigyan ng isang bagay nang hindi niya alam. Hindi lang isang wika, kundi ang kakayahang makinig, magbigay pansin, hindi matakot. Isinara niya ang notebook at inilagay sa bag. Bukas ay ang simula ng isang bagong bagay at handa na siya. Ang unang linggo sa bagong eskwelahan ay mas mahirap kaysa sa inaakala ni Paolo. Hindi dahil mahirap ang mga klase, kundi dahil iba ang lahat. Mas maluwag ang mga pasilyo, mas maliwanag ang mga silid-aralan, hindi humuhuni ang mades kapag umupo ka kahit ang amoy ay iba. Isang pinahalong bagong libro at mamahaling produkto ng panlinis. Dumating si Paolo sa unang araw na may gasgas na bag na ginamit niya sa loob ng maraming taon. Gusto ni Aling Rosa na bilhan siya ngang bago, ngunit tumanggi siya. Hindi ko kailangan baguhin ang lahat ng sabay-sabay, sabi niya, at naintindihan niya iyon. Personal siyang tinanggap ng direktor. Maligayang pagdating, Paolo, sabi niya nang may profesional na ngiti. Sana maging comfortable ka dito. Tumango si Paolo nang walang sinasabi ng marami. Ibinigay ng babay ang kanyang silid. Isang maluwag na espasyo na may malalaking bintana na nagpapapasok natural na liwanag. Nakaupo na ang ibang estudyante na nag-usap ng pamilyar sa isa't isa. Nang pumasok siya, ang ilan ay lumingon para tingnan siya. Ang iba ay hindi man lang tumingala. Klase, mayroon tayong bagong kaklase. Anunsyong guro. Paolo, pwede kang umupo doon sa likuran sa tabing ang bintana. Naglakad si Paolo sa pagitan ng mga desk na nararamdaman ang bawat tingin. Umupo siya ng tahimik. Kinuha ang kanyang gasgas na notebook at inilagay sa mesa. Isang lalaki sa tabi niya ang mausisa na tumingin sa kanya. Ngunit walang sinabi. Nagsimula ang klase. Ito ay matematika. Isang paksa na mahusay si Paolo. Ngunit hindi siya nakilahok. Nananatili siyang nakayuko, nagtatala. Sinusubukang hindi mapansin. Ito ang kanyang estratehiya, ang palaging gumana. Sa recess, nanatili siya sa silid-aralan habang ang iba ay nagtakbuhan sa labas. Hindi siya gutom, ayaw niyang makipag-sosyalize, gusto lang niya matapos ang araw. Lumapit ang isang babae bago lumabas. Hindi ka ba lalabas? Tanong niya. Umiling si Paolo. Ayos lang ako dito. Nagkibit balikat ang babae. Ikaw ang bahala. Ako nga pala si Valentina. Paolo, sagot niya, kahit alam na niya, lumabas si Valentina at nanatiling mag-isa si Paolo. Tumingin siya sa bintana patungo sa bakuran. Ang magrupo ng estudyante ay nag-usap, nagtatawanan, nagbabahagi ng pagkain. Lahat ay tila kilala ang isa't isa sa loob ng maraming taon. Lahat ay tila nabibilang, siya ay hindi. Mabagal na lumipas ang hapon, mas maraming klase, mas maraming tingin, mas maraming katahimikan. Nang sa wakas ay tumunok ang kampanang dismissal. Si Paolo ang unang tumayo, mabilis niyang inayos ang kanyang gamit at lumabas nang hindi nagpapaalam. Naghihintay si Aling Rosa sa gate ng eskwelahan. Nagpaalam siya sa trabaho para makapunta doon. Nang makita niyang lumabas ang kanyang anak, agad niyang napansin ang ekspresyon sa kanyang mukha. Kumusta? Tanong niya habang naglalakad patungo sa hintuan ng bus. Ayos lang po. Sagot ni Paolo nang hindi tumitingin sa kanya. Alam ni Aling Rosa na hindi iyon totoo, ngunit hindi siya nagpumilit. Bigyan lang ng oras, naisip niya. Kailangan lang ng oras. Nang gabing iyon, halos hindi ginalaw ni Paolo ang hapunan. Nakulong siya sa kanyang kwarto at binuksan ang notebook. Nagsulat siya ng isang pangungusap. Hindi ko alam kung nabibilang ako dito. Ang masumunod na araw ay makatulad. Si Paolo ay umaaten sa klase, nagbibigay pansin. Gumagawang kanyang matakdang aralin, ngunit hindi siya nakikipag-usap kaninuman. Hindi nagtatanong, hindi nagtataas, nega kamay kahit alam niya ang magasagot. Nagsimulang mapansin, iyon nega magaguro. Sa faculty room, nakomento sila tungkol sa bagong bata na matalino,
ngunit napakatahimik. Dapat nating kausapin siya, mungkahing ang isa. Bigyan lang ang oras, sagot ng isa pa. Normal lang na nerbiyos siya, ngunit hindi mapakali si Aling Rosa. Nakita niya ang kanyang anak na lalong nagsasara sa bawat araw. Nakita niya kung paano siya umuwi na may parehong walang laman na ekspresyon, kung paano siya nagpapanggap na ayos ang lahat kahit malinaw na hindi. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, umupo siya sa harap niya. Paulo, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Tumingala siya mula sa notebook. Tungkol saan? Tungkol sa eskwelahan. Tungkol sa kung ano talaga ang nararamdaman mo. Nagbuntong hininga si Paulo. Ayos lang ako, ma. Huwag kang magsinungaling sa akin, sabi ni Aling Rosa ng matatak. Kilala kita. Alam ko kung may gumugulo sa iyo, yumuko si Paulo. Hindi po sa may gumugulo sa akin, dahan-dahan niyang sabi. Basta, hindi po ako nagkakasya. Naramdaman ni Aling Rosa na humikpit ang kanyang dibdib. Bakit mo sinasabi iyan? Dahil po lahat ng don ay galing sa iba't ibang pamilya, paliwana ni Paulo. May mabagong damit sila, mamahaling cellphone, nag-usap tungkol sa mabiyahe at sa bagay na hindi ko kailanman nakaroon. At ako po ang anak ng tagalinis. Naramdaman ni Aling Rosa na namumuo ang luha, ngunit pinigilan niya ang maito. Pakinggan mo ako ng mabuti, sabi niya na hawa ang makamay ng kanyang anak. Hindi ka mas mababa kaysa kanino man dahil doon. Nakuha mo ang iyong lugar sa eskwelahang iyon dahil may talento ka, dahil may dedikasyon ka. Umiling si Paulo, walang nakakakita sa akin na ganon. Ma, nakikita nila ako bilang ang mahirap na bata na nakaroon ng swerte. Pinisil ni Aling Rosa ang kanyang makamay. Kung gayon, ipakita mo sa kanila na nakakamali sila. Naguluhan si Paulo. Paano po? Sa pagiging ikaw? Sagot niya. Hindi sa pagtatago, hindi sa pagpapanggap na ibang tao. Sa pagpapakitang alam mong gaya mong gawin, hindi sumagot si Paulo. Ngunit bahagyang nagbago ang isang bagay sa kanyang mga mata. Kinabukasan, dumating si Paulo sa eskwelahan na may parehong gasgas na bag, parehong simpleng damit, ngunit may kakaiba sa kanyang tindig. Hindi nagaanong nakayuko ang kanyang ulo. Sa klaseng Japanese, humingi ang guro ng volunteer para magbasa ng text ng malakas. Walang nagtaas ngang kamay, lahat ay nakatingin sa libro na may naguguluhang ekspresyon. Nagbuntong hininga ang guro. Walang gustong sumubok, katahimikan. Naramdaman ni Paulo na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang masalita ang kanyang ina. Naalala niya ang boses ng kanyang lola. Naalala niya ang araw na iyon sa gusali ng kailangan niyang magpasya kung magsasalita siya o mananatiling tahimik. Tinaas niya ang kamay. Nagulat ang guro. Paulo, gusto mong sumubok? Tumango si Paulo. Opo, tumayo siya. Kinuha ang libro at nagsimulang magbasa. Perpekto ang kanyang pagbigkas. Tuloy-tuloy, natural, lumabas ang masalita ng walang kahirap-hirap, na may tamang accent, na may tumpa na intonasyon. Naging tahimik ang silid. Lahat ay nakatingin sa kanya ngayon, ngunit hindi nang may pagtuya o mababaw na pagkausisa. Tinitigan nila siya ng may tunay na pagkamangha. Nang matapos siya, pumalakpak ang guro. Mahusay, Paulo. Talagang mahusay. Saan ka natuto magsalitang ganun? Sa lola ko po. Sagot ni Paulo ng simple. Tumango ang guro na umanga. Makikita na natuto ka mula sa isang tao na talagang nakakakilala sa wika. Katutubo, tama? Opo, sabi ni Paulo. Taga Tokyo po. Sa recess, lumapit sa kanya ang ilang estudyante. Si Valentina ang una. Grabe iyon, sabi niya. Seryoso, ganun ka kagaling mag-Japanese. Nakibit balikat si Paulo. Opo, siguro. Pwede mo ba akong turuan? Tanong niya. Bagsak ako sa klase na iyan. Nag-alinlangan si Paulo. Hindi po ako guro, sabi niya. Pero mas magaling kang magsalita kaysa sa guro. Pilit niya. Please. Tumingin sa paligid si Paulo. Mukhang interesado rin ang ibang estudyante. Sige, sabi niya sa wakas. Matutulungan kita. Ngumiti si Valentina. Salamat, mag-lunch tayo. Tumango si Paulo. Si, sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa eskwelahang iyon, hindi siya nag-lunch mag-isa. Umupo siya kasama si Valentina at dalawa pang estudyante na nahihirapan din sa Japanes. Nag-usap sila tungkol sa klase, tungkol sa guro, tungkol sa mandadang aralin. Hindi iyon isang magic na pagbabago. Nakaramdam pa rin si Paulong hindi pagkakasya sa maraming aspeto, ngunit ito ay isang simula. Nang hapong iyon, nang sunduin siya ni Aling Rosa, agad niyang napansin ang pagbabago. Hindi malawa ang ngiti ni Paulo,
ngunit wala rin siyang walang laman na ekspresyon ng mga nakaraang araw. Kumusta ang araw mo? Tanong niya. Mas maganda po, sagot ni Paulo. Mas maganda po, ngumiti si Aling Rosa. Masaya akong marinig iyan. Sa bus pabalik sa bahay, ikinuwento ni Paulo sa kanya ang tungkol sa klaseng Japanese. Tungkol sa kung paano siya nakbasa ng malakas. Tungkol sa kung paano lumapit sa kanya ang ibang estudyante. Nakikinig si Aling Rosa na punong-puno ang puso. Ito ang anak na kilala niya, ang hindi natatakot na ipakita ang kanyang alam, ang tumutulong ng walang inaasahan. Nang makawi sila, kinuha ni Paulo ang notebook at binura ang pangungusap na isinulat niya ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko alam kung nabibilang ako dito. Sa ilalim, nagsulat siya ngang bago. Hinahanap ko pa ang aking lugar, ngunit mahahanap ko ito. Ang mas sumunod na linggo ay nagdala ng mas maraming pagbabago. Nagsimulang mas aktibo si Paulo sa klase, hindi lang sa Japanese, kundi sa lahat ng asignatura. Napansin ng mga guro ang kanyang katalinuhan, ang kanyang dedikasyon, ang kanyang kakayahang mag-analisa. Sa matematika, inresolba niya ang isang problema na walang sinuman ang nakagawa. Sa kasaysayan, gumawa siya ng presentasyon tungkol sa imigrasyon ng Hapon sa Pilipinas na nagpahanga sa buong klase. Sa literatura, nagsulat siya ng isang sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng mga katutubong wika na binasa ng guro ng malakas bilang halimbawa. Unti-unti, hindi na si Paulo ang bagong bata kundi si Paulo na lang, ang matalinong estudyante, ang kaklaseng handang tumulong, ang nagsasalitang Japanese na parang ipinanganak doon, ngunit hindi lahat ay madali. May mga sandaling pagdududa. Mga araw na naramdaman niyang pagod siya sa pagpupursige na patuloy na patunayan ang kanyang halaga. Mga gabi na nagtataka siya kung kailan siya magiging sapat. Isang hapon, pagkatapos ng isang partikular na mahirap na pagsusulit, umuwi siya na mas tahimik kaysa sa normal. Agad na napansin iyon ni Aling Rosa. Anong nangyari? Tanong niya. Ibinagsak ni Paulo ang bag sa sofa. Wala po, sabi niya. Pagod lang po ako. Umupo si Aling Rosa sa tabi niya. Higit pa diyan, nagbuntong hininga si Paulo. Minsan po, nararamdaman ko na kailangan kong maging perpekto. Pagamin niya, na parang anumang pagkakamali, ay, kukumpirmahin ang iniisip ng ilan na hindi ako dapat naroon. Kinuha ni Aling Rosa ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Pakinggan mo ako ng mabuti, sabi niya na nakatingin sa kanyang mamata. Hindi mo kailangang maging perpekto. Walang sinuman ang perpekto. Ang tanging kailangan mong gawin ay ang iyong pinakamahusay na pagsisikap at ginagawa mo na iyan. Naramdaman ni Paulo na namumuo ang luha. Mahirap po ma. Alam ko, sagot niya. Pero tingnan mo lahat na nagawa mo na. Tingnan mo kung gaano ka nakalayo narating. Tumango si Paulo, hinayaan ang mga luha na bumagsak. Niyakap siya ni Aling Rosa ng mahigpit, hinayaan siyang ilabas ang kanyang nararamdaman. Nang humiwalay sila, pinunasan ni Paulo ang kanyang mukha. Salamat po ma, palagi, sagot niya. Nang gabing iyon, nagsulat si Paulo sa kanyang notebook ng isang mahabang refleksyon tungkol sa presyon, tungkol sa mainaasahan, tungkol sa takot sa pagkabigo, ngunit tungkol din sa pasasalamat, tungkol sa mga pagkakataon, tungkol sa pagmamahal ng kanyang ina at sa alaala ng kanyang lola. Nagtapos siya sa isang pangungusap na uulitin niya sa kanyang sarili sa mga mahihirap na araw. Hindi ko kailangang maging perpekto, kailangan ko lang maging toto. Sa pagtatapos ng unang buwan, nag-organisa ang eskwelahan ng isang cultural presentation. Ang bawat estudyante ay dapat magbahagi ng isang bagay tungkol sa kanilang pamana o sa kanilang ma-interes. Marami ang pumili ng detalyadong presentasyon na may mga video at musika. Pumili si Paulo ng isang mas simple. Tumayo siya sa harap ng klase at nagbigkas ng isang tula sa Japanese na madalas sabihin ng kanyang lola sa kanya. Binihkas niya ito ng dahan-dahan, na may emosyon, na may bahagyang pumipiyok ang boses sa ilang bahagi. Nang matapos siya, nagkaroon ng malalim na katahimikan. Pagkatapos, palakpakan. Lumapit sa kanya si Valentina pagkatapos. Ang ganda niyan, sabi niya na kumikinang ang mga mata. Ipagmamalaki kang lola mo. Ngumiti si Paulo. Sana po. Nang hapong iyon, nang sunduin siya ni Aling Rosa, tumakbo si Paulo sa kanya na may tunay na ngiti. Ma, sabi niya, sa tingin ko, sa wakas, nahanap ko na ang lugar ko. Niyakap siya ni Aling Rosa ng mahigpit. Palagi mo nang mayroon, sagot niya. Kailangan mo lang oras para makita. Naglakad sila ng magkasama patungo sa hintuan ng bus. Nag-usap tungkol sa araw, tungkol sa presentasyon,
tungkol sa mga plano para sa weekend. Sa unang pagkataon sa mahabang panahon, pareho silang naramdaman na payapa. Hindi madali ang daan, magkakaroon pa rin ng mga hamon sa hinaharap, ngunit ngayon alam nila ang isang mahalagang bagay. Hindi sila nag-isa at iyon ang nagbigay ng lahat ng pagkakaiba. Habang umaangkop si Paulo sa kanyang bagong realidad sa eskwelahan, kinaharap ni Aling Rosa ang sarili niyang transformasyon. Ang pagbabago mula sa night shift patungo sa day shift ay mas makabuluhan kaysa sa kanyang inaakala, hindi lang dahil sa mga oras ng tulog na nabawi, kundi sa lahat ng kinakatawan nito. Sa unang pagkataon sa loob ng maraming taon, nakapaglakad siya sa mga pasilyo ng kumpanya ng may liwanag ng araw. Nakita niya ang mamukha ng mga taong kasama niya sa gusali. Nakaramdam siya na siya ay umiral, hindi lang bilang isang anino na dumadaan sa gabi na naglilinis ng iniwan ng iba. Ngunit hindi simple ang transition. Sa unang araw, sa fixed shift, dumating si Aling Rosa sa gusali na may halong nerbiyos at pag-asa. Iba ang bati sa kanya na security guard sa pagkakataong ito. Magandang umaga, Aling Rosa, sabi niya na ginamit ang kanyang pangalan. Nasa reception na ang bago mong ID. Tumango si Aling Rosa, hindi pa nasasanay na kinikilala. Salamat po. Sa reception, isang babae ang nagbigay sa kanya ng bagong ID. Permanenteng ito, paliwanag niya. Hindi mo na kailangan itong i-renew buwan-buwan. Kinuha ni Aling Rosa ang ID na nanginginig ang mga kamay. Maliit na bagay lang iyon, ngunit para sa kanya, nangangahulugan ito ng katatagan. Nangangahulugan ito na hindi siya pansamantala, na hindi siya pwedeng paalisin ng biglaan ng walang dahilan. Umakyat siya sa service floor kung saan naroon na ngayon ang kanyang base. Naghihintay doon ang supervisor, isang lalaki na nasa edad na tinatawag na Mang Alberto na may 20 taon na sa kumpanya. Maligayang pagdating sa team. Aling Rosa, sabi niya na inabot ang kanyang kamay. Maganda ang pagtutulungan natin. Kinamayan ni Aling Rosa ang kanyang kamay. Salamat po sa pagkakataon. Ipinakita ni Mang Alberto sa kanya ang bagong lugar na nakatalaga. Ipinaliwanag niya ang mga oras, ang mga routine, ang mga inaasahan. Lahat ay mas organisado kaysa dati, mas structured. Hindi na ito tungkol sa pagpapakita kapag tinatawag at paggawain kayat. Ngayon ay mayroon ng plano, isang sistema, isang ritmo. Mapapansin mo na iba ang trabaho rito, sabi ni Mang Alberto habang naglalakad sila. Hindi lang tungkol sa paglilinis, tungkol ito sa pagpapanatili, sa pag-antisipate, sa pag-alaga sa mga espasyo. Nakikinig si Aling Rosa ng mataman, inaabsorb ang bawat salita. Naintindihan ko po. At isa pa, patuloy niya, dito, lahat tayo ay nagtuturingan ng may respeto. Walang pakialam sa posisyon, walang pakialam sa katayuan, team tayo. Naramdaman ni Aling Rosa na may lumuwag sa kanyang dibdib, isang bagay na matagal nang humihigpit na hindi na niya napapansin. Ito ang patuloy na takot, ang palaging pagiging alerto, ang paghihintay ng masamang pakikitungo bilang normal. Salamat po, sabi niya ng simple dahil wala siyang ibang salita. Ang mga unang araw ay adaptation. Nakilala ni Aling Rosa ang kanyang bagong kasamahan. 3 pang miyembro ng cleaning team na nagtatrabaho 100 bahehong oras. 2 babae at 1 lalaki. Lahat ay may mataon ng karanasan. Sa simula, ay maingat sila sa kanya. Alam nilang dumating siya sa ibang paraan na partikular ang kanyang kuwento. Ngunit hindi umasa si Aling Rosa ng espesyal na pagtrato. Nagtrabaho siya ng husto, maagang dumating, nanatili hanggang matapos ang lahat. Lumapit sa kanya ang isa sa kanyang kasamahan, isang babae na nagngangalang Patricia, pagkatapos ng unang linggo. Magaling kang magtrabaho, komento niya habang inaayos ang mga kariton. Hindi ka naghihintay na gawin ng iba ang iyong bahagi. Nagibit balikat si Aling Rosa. Ganun po ako tinuruan. Ngumiti si Patricia. Halata, nga pala, ang ilan sa amin ay umiinom ng kape bago ang shift. Kung gusto mong sumama, welcome ka. Naramdaman ni Aling Rosa na may mainit na lumaganap sa kanyang dibdib. Gusto ko po, sagot niya. Ito ay isang simpleng galaw, isang casual na imbitasyon. Ngunit para kay Aling Rosa, nangangahulugan ito ng pagtanggap. Nangangahulugan ito na hindi lang siya ang tinulungan ni Mr. Santiago kundi isang kasamahan pa. Nagsimulang makaroon bagong ritmo ang mga umaga. Maagang gumising si Aling Rosa, naghanda na almusal para kay Paolo, sinamahan siya sa hintuan ng bus at pagkatapos ay sumakay sa sarili niyang bus patungo sa trabaho. Dumating siya ng 15 minuto bago ang kanyang shift.
Uminom siya ng kape kasama si Patricia at ang iba pa na nag-usap tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay. Ito ay isang normal na buhay. At para kay Aling Rosa, na hindi kailanman nakaroon ng tunay na normal na buhay, iyon ay pambihira. Ngunit hindi lahat ay madali. Mayroon pa ring mga tingin, mayroon pa ring manabulong. Siya ang babae na pinausapan. Narinig ni Aling Rosa isang araw habang dumadaan sa isang pasilyo. Ang tinulungan ng boss. Oh, sagot ng isa pang boses. Dahil sa anak niya na naglitas na ang kontrata sa Japan, mas hinikpitan ni Aling Rosa ang hawakan ng kariton at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi siya huminto, hindi siya lumingon, ngunit ang masalita ay nanatili sa kanyang isip. Nang gabing iyon, habang kumakain ng hapunan kasama si Paolo, napansin niya ang kanyang katahimikan. Ayos ka lang ba, ma? Tanong ni Paolo. Tumango si Aling Rosa. Pagod lang po. Ngunit kilala siya ni Paolo ng lubos. Higit pa diyan. Nagbuntong hininga si Aling Rosa. Minsan, naririnig ko ang sinasabi ng mga tao. Pag-amin niya tungkol sa atin, tungkol sa kung paano tayo nakarating dito. Ibinaba ni Paolo ang kanyang tinidor. Ano po ang sinasabi nila? Naswerte lang? Napabor? Na hindi dahil sa merito? Paliwanag ni Aling Rosa. At kahit alam kong hindi totoo, minsan mabigat ang salita. Tiningnan ni Paolo ang kanyang ina na may kapanahunan na hindi katugma sa kanyang 12 taong gulang. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa eskwelahan? Sabi niya. Napalaging magkakaroon ng opinyon ang matao, pero ang tanging mahalaga ay ang alam mo tungkol sa iyong sarili. Ngumiti si Aling Rosa na namasa ang mamata. Kailan ka naging napakatalino? Nang makaroon ako ng nanay na nagturo sa akin na huwag sumuko, sagot niya. Inabot ni Aling Rosa ang kanyang kamay sa mesa at kinuha iyon ni Paolo. Pareho silang nanatili roon ng ilang sandali, tahimik, nagpapaalala sa isa at isa na hindi sila nag-iisa. Ang maaraw ay naging linggo. Nagsimulang mas maging comfortable si Aling Rosa sa kanyang bagong tungkulin. Mas kilala niya ang maespasyo, inaasahan ang pangangailangan, nagtatrabaho ng may kahusayan. Regular siyang binabati ni Mang Alberto sa kanyang pagganap. Isang araw, habang naglilinis malapit sa mga executive office, nakita niya si Mr. Santiago na lumabas ng isang meeting. Napansin siya nito at lumapit. Aling Rosa, kumusta? Tanong niya. Ayos lang po, sir. Sagot niya. Salamat. Umiling si Mr. Santiago. Huwag kang magpasalamat sa akin. Kinita mo ito. Tumango si Aling Rosa. Ngunit ang isang bagay sa kanyang ekspresyon ay nagpahinto kay Mr. Santiago. May problema ba? Tanong niya. Naalinlangan si Aling Rosa bago sumagot. Minsan po, nagtataka ako kung iniisip ng mga tao na hindi ako karapat-dapat dito. Pagamin niya na dahil lang po tinulungan ni Paolo ng araw na iyon. Tinitigan siya ni Mr. Santiago ng matatak. At ano ang inisip mo? Huminga ng malalim si Aling Rosa. Sa tingin ko, nagtrabaho ako sa buong buhay ko. Na ako ay responsable, dedikado, na hindi ako kailanman nawala ng walang dahilan. Nakarapat-dapat ako sa katatagan tulad ng sinuman. Eksakto, sabi ni Mr. Santiago. At kung may iniisip ang sinuman na iba, problema nila iyon, hindi sa iyo. Naramdaman ni Aling Rosa na may lumakas sa loob niya. Tama po kayo, tumango si Mr. Santiago. Patuloy kang magitrabaho tulad ng ginagawa mo. Ang resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Nang lumayo siya, nanatili si Aling Rosa na nakatayo sandali. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang trabaho, ngunit ngayon ay may medyo mas tuwid na likod, mas mataas ang ulo. Nang hapong yon, inanyayahan siya ni Patricia na mag-lunch kasama ang team sa cafeteria ng staff. Ito ang unang pagkakataon na pumasok si Aling Rosa doon bilang permanenteng empleyado. Dati, kapag nagtatrabaho siya ng sporadic night shift, kumakain siya ng mag-isa sa isang sulok. Mabilis, nang hindi umakit ng atensyon. Ngayon, umupo siya sa isang mesa kasama ang kanyang kasamahan, nag-usap, nagtatawanan. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pamilya, kanilang mga plano sa weekend, kanilang mga pang-araw-araw na pagkabahala. Gusto ng anak kong aso, sabi ni Patricia. Pero nakatira kami sa isang maliit na apartment. Gusto Enneagrama akin na pumunta sa isang concert. Komento Enneagrama isa pa. Pero ang mahal nga tiket. Mas nakikinig si Aling Rosa kaysa sa nagsasalita, ngunit naramdaman niyang bahagi siyang isang bagay. Ito ay isang bagong pakiramdam, mainit, nakakapanatag. At ang anak mo, tanong ni Patricia. Kumusta siya sa bagong eskwelahan? Ngumiti si Aling Rosa. Ayos lang po.
Nahirapan po siya sa simula, pero ngayon ay hinahanap na niya ang kanyang lugar. Mabait na bata po. Komento ni Mang Alberto na sumali sa mesa. Nakita ko siya noong araw ang tawag. May tapang siya. Tumango si Aling Rosa na may pagmamalaki. Mayroon po siya. Nang matapos ang lunch, bumalik si Aling Rosa sa kanyang trabaho na iba ang pakiramdam. Hindi lang nagpapasalamat sa pagkakataon, kundi karapat-dapat din dito. Hindi ito kawanggawa, hindi ito pabor, ito ay pagkilala, sama daon nega pagsisikap, nega tahimik na dedikasyon, nega hindi kailanman pagsuko. Sa pagtatapos na araw, habang inaayos niya ang kanyang nagamit sa nakatalagang locker, isa pang simbolo ng pagiging permanente, tiningnan ni Aling Rosa ang kanyang sarili sa maliit na salamin na nakadikit sa loop. Ang babaeng bumabalik sa tingin ay may mga kulubot ng pagod. Magaspang na mga kamay mula sa mga taon ng pagsisikap, ngunit mayroon ding mas matingkat na mga mata kaysa dati, isang mas matibay na tindig. Siya ang parehong babae na pumasok sa gusaling iyon ilang buwan na ang nakalipas, nerbiyos at takot, umaasang maging invisible. Ngunit ngayon ay nakikita niya ang kanyang sarili at iyon ang nagbabago sa lahat. Ang maalinggo ay naging buwan, naging natural, otomatiko ang routine ni Aling Rosa. Kilala niya ang bawat sulok ng gusali, bawat mahirap na mansa, bawat detalye na nangangailangan ng espesyal na atensyon, ngunit higit sa lahat, kilala niya ang mga tao. Natutunan niya ang mapangalan ng ma-executive na nagmamadaling dumaan. Alam niya kung sino ang umiinom ng kape ng walang gatas at kung sino ang mas gusto ng may gatas. Alam niya kung aling mangga opisina ang nananatiling maayos at kung alin ang palaging magulo. At isang kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari. Nagsimulang bumati ang mga tao sa kanya. Hindi ito universal. Marami pa rin ang dumadaan ng hindi siya nakikita. Abala sa kanilang telepono, sa kanilang pagkabahala. Ngunit ang iba ay humihinto. Magandang umaga, Aling Rosa. Kumusta ka? Kumusta ang anak mo? Sa simula, sumasagot si Aling Rosa nang nagulat, halos nang may pagdududa. Ngunit unti-unti siyang natuto, natanggapin ang mga interaksyon na iyon bilang kung ano sila pangunahing pakilala sa sangkatauhan. Isang umaga, habang naglilinis, siyang rest area, lumapit sa kanya ang isa sa mga batang executive. Excuse me, ikaw po ba ang nanay ngang batang nagsasalita ang Japanese? Tanong niya. Nagtuwid si Aling Rosa. Opo, ako po. Ngumiti ang babae. Nasa parehong eskwelahan po ang nakababata kong kapatid. Ikinuwento niya po ang presentasyon na ginawa ng anak niyo. Sabi niya po ay kahanga-hanga. Naramdaman ni Aling Rosa na bumuka ang kanyang dibdib sa pagmamalaki. Mabait po siyang bata. Makikita na nagkaroon siya ng magaling na guro, komento ng executive. Hindi maraming bata ang nagpapahalaga sa pag-aaral tulad niya. Nang lumayo ang babae, nanatili si Aling Rosa na hawak ang basahan. Nararamdaman ang isang bagay na mainit na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi lang ito pagmamalaki para kay Paolo, ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ang pagpapatunay na ang lahat ng pagsisikap, lahat ng sakripisyo, lahat ng gabi na walang tulog ay sulit. Ngunit hindi lahat ay maliliwanag na sandali, mayroon ding madilim na araw. Isang araw, habang naglilinis malapit sa mga executive office, narinig niya ang isang usapan na hindi para sa kanyang tainga. Malinaw na ginawa ito ni Mr. Santiago para sa image, sabi ngang isang boses ng lalaki. Pagkatapos ng kontrata, kailangan niyang magpakita ngang maganda. Sumagot ang isa pang boses na may mapanuyang tono, typical. Kinukuha nila ang isang tagalinis ng permanente, binibigyan ngang benepisyo ang anak at nahuhugas ngang kamay na nagsasabing sila ay isang inclusive na kumpanya. Naramdaman ni Aling Rosa na kumalabo ang kanyang tiyan, nanatili siyang nanigas sa likod ng pinto, mabilis ang tibo ng puso, at least mukhang matalino ang bata, patuloy ang unang boses. Pero gaano katagal kaya, ang makaso na kawanggawa ay hindi kailanman naktatapos ng mayos. Ikiniyom ni Aling Rosa ang kanyang makamaw. Gusto niyang pumasok, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, gusto niyang sigawan sila na nakakamali sila, ngunit alam niyang hindi niya magagawa, alam niyang ang pagbibigay sa kanila ng kasiyahan na makita siyang apektado ay kukumpirmahin lang ang kanilang prejuitsyo. Huminga siya ng malalim, pinilit ang kanyang sarili na kumalma at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit ang mga salita ay nanatili na nakabaon na parang tinik. Nang gabing iyon, walang sinabi si Aling Rosa kay Paolo. Ayaw niyang pabigatin siya sa bigat ng opinyon ng iba.
Marami na siyang sariling laban, ngunit napansin pa rin iyon ni Paolo. Ma, sigurado po kayong ayos lang kayo? Tanong niya habang kumakain ng hapunan. Pinilit ni Aling Rosa ng ngiti. Pagod lang po ako sa isang mahabang araw. Pinagmamasdan siya ni Paolo nga matang tila nakakakitang labis. Kung may nagsabi po sa inyo ng masama, huwag niyo na lang po pansinin, sabi niya. Alam po natin ang toto. Naramdaman ni Aling Rosa na namasa ang mamata. Paano ka naging napakatalino? May magaling po akong guro, sagot ni Paolo na may malit ng ngiti. Ito ay isang ekong sinabi ng executive sa kanya ng umagang iyon. Mahina na tumawa si Aling Rosa na pinunasan ang kanyang mata. Sa tingin ko, nagpatuloy ang maaraw. Patuloy na nagtrabaho si Aling Rosa nang may parehong dedikasyon, nang may parehong kahusayan, hindi para patunayan ang anuman kaninuman, kundi dahil iyon ang kanyang pagkatao. Ang pagsisikap ay nasa kanyang kalikasan, sa kanyang mabuto. Isang Biyernes ng hapon, tinawag siya ni Mang Alberto sa kanyang opisina. Naramdaman ni Aling Rosa ang isang sandali ng irasyonal na pagpapanik. May nagawa akong masama, paalisin nila ako. Kalmado, sabi ni Mang Alberto na napansin ang kanyang ekspresyon. Magandang balita ito. Nakahinga ng maluwag si Aling Rosa. Ano po ang nangyayari? Inabot ni Mang Alberto ang isang sobre. Ito ang iyong quarterly evaluation, paliwanag niya. Gusto kong makita mo. Binuksan ni Aling Rosa ang sobre na nanginginig ang makamay. Sa loob ay may dokumento na may iba't ibang kategorya, pagiging punctual, kalidad ng trabaho, salubin, pagtutulungan. Sa lahat ng kategorya ay may markang excellent. Sa huli ay may nakasulat na komento sa kamay. Ipinakita ni Aling Rosa na siya ay isang huwarang empleyado. Ang kanyang dedikasyon at profesionalismo ay isang asset sa team. Inirekomenda ko na pag-isipan ang maoportunidad sa paglago. Binasa ni Aling Rosa ang masalitang 2 beses, 3 beses. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay, nagsimula siya, ngunit pumiyok ang kanyang boses. Ngumiti si Mang Alberto. Iyan ang nararapat sa iyo. Nagtrabaho ka ng husto, Aling Rosa, at halata iyon. Naramdaman ni Aling Rosa na bumaksa ang luha ngayon. Salamat po, bulong niya. Huwag kang magpasalamat sa akin. Sagot ni Mang Alberto. Kinita mo ito. Nang lumabas si Aling Rosa ng opisina, hawak niya ang sobre sa kanyang dibdib na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sa isang banda, ganun nga, ito ang tangible na patunay na hindi ito kawanggawa. Hindi ito pabor, ito ay merito. Nang gabing iyon, ipinakita niya ang dokumento kay Paolo. Maingat niya itong binasa, pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Ipagmamalaki po ako sa iyo, ma. Tumawa si Aling Rosa na may luha sa mata. Dapat ako ang nagsasabi niyan sa iyo. Pwede tayong maging proud sa isa't isa. Sagot ni Paolo na natili silang makayakap ng matagal. 2 taon na labis na lumaban at sa wakas ay nakita ang mabunga ng laban na iyon. Sa weekend, gumawa si Aling Rosa ng isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Inanyayahan niya ang kanyang kapatid na kumain, hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa kanyang bahay na may pagkain na siya mismo ang nahanda. Ngunit ito ay isang karangyaan na magagawa ng hindi binibilang ang bawat sentimo nang hindi nag-aalala kung sapat ba ito para sa natitirang bahagi ng buwan. Dumating ang kanyang kapatid na may dalang bulaklak, isang simpleng ngunit makabuluhang galaw. Nang makita niya ang evaluation ni Aling Rosa na naka-frame sa kusina, namasa ang kanyang mamata. Palagi kong alam na espesyal ka, sabi niya na niyayakap ang kanyang kapatid. Pero ngayon, alam na rin ng mundo, umiling si Aling Rosa. Hindi ang mundo, ilan lang pero sapat na. Kumain sila, nag-usap, nagtawanan. Ikinuwento ni Paolo sa kanila ang tungkol sa kanyang nga klase, tungkol sa kanyang nga bagong kaibigan, tungkol sa proyektong Japanese na ginagawa niya. Puno ang bahay ng mga boses ng kagalakan ng buhay. Nang umalis ang kanyang kapatid, nanatili si Aling Rosa sa pinto na pinagmamasdan itong lumayo. Tumayo si Paolo sa tabi niya. Maganda po ang araw, komento niya. Ipinulupot ni Aling Rosa ang kanyang braso sa kanyang balikat. Napakaganda ng araw. Kinabukasan, dumating si Aling Rosa sa trabaho na may panibagong lakas. Binati ang gwardiya sa kanyang pangalan. Saglit na nakipag-usap sa resepsyonist, umakyat sa palapag ng may matatag na hakbang. Sa cafeteria, naghihintay si Patricia na may kape. Nakita ko ang evaluation mo, sabi niya na may ngiti. Ikinuwento sa amin ni Mang Alberto.
Congratulations. Ngumiti si Aling Rosa. Salamat. Nararapat sa iyo yan. Patuloy ni Patricia. Nagtrabaho ka ng wala ng iba pa. Habang uminom na kape, may napaktanto si Aling Rosa. Hindi siya nakisa. Hindi lang niya kasama si Paolo. Hindi lang niya kasama ang kanyang kapatid. Mayroon siyang kasamahan. Mayroon siyang team. Mayroon siyang mga tao na nakakakita sa kanya, na nagpapahalaga sa kanya. Sa kanyang shift ng araw na iyon, nagtrabaho si Aling Rosa ng may panibagong layunin. Hindi lang ito trabaho, ito ang kanyang trabaho. Hindi lang ito lugar, ito ang kanyang lugar. Sa kalagitnaan ng hapon, habang naglilinis malapit sa mga opisina, nakita niya si Mr. Santiago na nag-usap sa ilang executive. Napansin siya nito at sumanyas ng maikli. Sumagot si Aling Rosa sa parehong paraan. Hindi nila kailangan ng gasalita. Ang simpleng pagpapalitan na yon ay nagsasabi ng lahat ng kinakailangan. Mutual na pagkilala, respeto, pag-unawa na pareho silang gumanap sa kanilang bahagi. Sa pagtatapos ng araw, habang inaayos niya ang kanyang magamit, tumingin si Aling Rosa sa paligid ng locker room. Ang kanyang pangalan ay nasa isang locker. Ang kanyang uniform ay nakabitin na malinis sa plansado. Ang kanyang evaluation ay naging excellent. Hindi ito isang perpektong buhay. Mayroon pa ring mahamon, mayroon pa ring mahihirap na araw. Ngunit ito ay isang marangal na buhay, isang buhay na siya mismo ang nagtayo gamit ang kanyang sariling makamay, gamit ang kanyang sariling pagsisikap. At iyan, naisip ni Aling Rosa habang isinasara ang kanyang locker. Mas marami pa iyon kaysa sa mayroon ang marami. Lumabas siya ngang gusali na sumisikat pa rin ang araw. Naghihintay si Paolo sa bahay, marahil ay nagtatareya sa mesa ngang kusina. Maghapunan sila ng makasama, mag-usap tungkol sa kanilang mga araw, magpaplano para sa hinaharap na ngayon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay tila maliwanag. Naglakad si Aling Rosa patungo sa hintuan ng bus na nakataas ang ulo, nakatuwid ang mga balikat. Hindi siya ang parehong babae na pumasok sa gusaling iyon ilang buwan na ang nakalipas. Takot at humihingi ng tawad sa pag-iral. Mas malakas na siya ngayon, isang tao na alam ang kanyang halaga, isang tao na hindi natatakot na sumakop ngang espasyo. At nang sumakay siya sa bus at umupo sa tabingang bintana na nakatingin sa lungsod na dumadaan, ngumiti si Aling Rosa dahil sa wakas ay naintindihan niya ang isang mahalagang bagay. Hindi siya kailanman invisible. Naghihintay lang siya na may tunay na tumingin. At ngayon na ginagawa nila, handa na siyang lumiwanag. 6 na buwan na ang lumipas mula ng araw na iyon nang tumuno ang isang telepono at binago ang lahat. 6 na buwan kung saan pinalitan ni Paolo ang kanyang kawalan ng seguridad ng kumpiyansa, kung saan tumigil si Aling Rosa sa pagingin ng tawad sa pagiral. 6 na buwan kung saan pareho silang natutungang isang mahalagang bagay. Ang halaga ay hindi binibigay, kinikilala ito. Biyernes ng hapon at nag-organisa ang eskwelahan ng kanilang taunang event ng pagtatapos ng semestre. Napili si Paolo na magbigay ng talumpati bilang representasyon ng mabagong estudyante. Nang ibigay sa kanya ang balita, ang una niyang reaksyon ay pagpapanik. Hindi ko po kayang gawin iyan, sabi niya kay Aling Rosa ng gabing iyon. Magsalita sa harap ng buong eskwelahan, sa harap ng mga magulang, sa harap ng lahat. Tinitigan siya ni Aling Rosa na may ekspresyon na kilala niya ng mabuti. Ang ibig sabihin ay hindi siya tatanggap ng mga dahilan. Nagsalita ka na sa harap nga executive nang iligtas mo ang 1 milyones na kontrata, sabi niya. Hindi ito iba. Ganap na iba po ito, protesta ni Paolo. Iyon po ay sa telepono. Ito po ay harap-harapan sa daan-daang tao. Umupo si Aling Rosa sa harap niya. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Hindi tungkol sa pagiging perpekto, tungkol ito sa pagiging toto. Nagbuntong hininga si Paolo. Naalala ko po. Kung gayon, maging ikaw lang, sabi niya. Ikwento mo ang iyong kwento. Ang masalita na nanggagaling sa puso ay palaging nakakahanap ng daan. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho si Paolo sa kanyang talumpati. Nagsulat siyang bersyon pagkatapos kang bersyon, bawat isa ay naiba sa nauna. Ang ilan ay masyadong formal, ang iba ay masyadong casual. Walang nararamdaman na tama. Isang gabi, habang nagpupumilit siya sa mga salita, pumasok si Aling Rosa sa kanyang kwarto. Pwede ko bang makita? Tanong niya. Ibinigay ni Paolo ang notebook na may pagkabigo. Hindi po lumalabas ng maayos. Tahimik na binasa ni Aling Rosa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang anak. Sinusubukan mong isulat ang iniisip mong gusto nilang marinig, sabi niya.
Ngunit ang kailangan nilang marinig ay ang iyong katotohanan. At ano po ang aking katotohanan? Tanong ni Paolo. Isinara ni Aling Rosa ang notebook at ibinalik sa kanya. Iyan ay isang sagot na ikaw lang ang makakapagbigay. Nang gabing iyon, nanatiling gising si Paolo hanggang gabi. Ipinikit niya ang kanyang mata at inisip ang kanyang lola. Inisip niya ang mga hapon sa kanilang bahay. Sa amoy ng kanyang kusina, sa tunog ng kanyang boses, na tinuturuan siya ng mga salita na hindi niya kailanman naisip na gagamitin niya. Inisip niya ang kanyang ina, nagtatrabaho ng imposibleng ma-shift. Isinasakripisyo ang lahat para bigyan siya ng mga pagkakataon. Inisip niya ang araw na iyon sa pasilyo ng kailangan niyang magpasya kung magsasalita siya o mananatiling tahimik. At pagkatapos ay nagsimulang dumaloy ang nga salita. Dumating ang araw ng event na may malinaw na langit. Humingi ng pahintulot si Aling Rosa sa trabaho para makadalo. Personal na inaprubahan ni Mr. Santiago ang kanyang pag-alis. Pumunta ka at tingnan mo ang anak mo, sabi niya. Mahalaga ito. Nang dumating si Aling Rosa sa auditorium ng eskwelahan, humanga siya sa laking ang lugar. Mayroong daan-daang silya, isang malaking entablado, profesional na ilaw. Ito ay isang mundong ganap na naiba sa kanyang kilala. Umupo siya sa isa sa mga gitnang hanay, sa pagitan ng iba pang mga magulang na bihis-bihisan na nag-usap tungkol sa mga bakasyon at universidad, suot ni Aling Rosa ang kanyang pinakamagandang damit. Ngunit gayunpaman ay naramdaman niyang hindi siya nabibilang hanggang maalala niya ang salita ng kanyang anak. Hindi ko kailangang maging tulad nila, kailangan ko lang maging ako. Nagsimula ang event sa pagbati ng director. Pagkatapos ay may mga musical presentation, academic recognition, sports awards. Pumalakpak si Aling Rosa ng magalang, ngunit mas mabilis ang tibok ng puso niya habang papalapit ang sandalingang talumpati ni Paolo. Sa wakas, inunsyong direktor, "Et ngayon ay nais kong anyayahan sa entablado ang isa sa ating mabagong estudyante na magbabahagi ng ilang refleksyon, Paolo Mendez." Naramdaman ni Aling Rosa na lumukso ang puso niya sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang kanyang anak na umakyat sa entablado na naglalakad ng maingat. Suot niya ang isang simpleng ngunit malinis na polo, pantalon na kanyang pinlansa ng maingat ng umagang iyon. Hindi mamahaling damit, ngunit marangal. Tumayo si Paolo sa harap ng mikropono. Saglit tila siya nanigas. Nakita ni Aling Rosa ang pagpapanik sa kanyang mata habang tinitingnan niya ang dagat ng mukha sa harap niya. Ngunit pagkatapos ay huminga ng malalim si Paolo at nagsimulang magsalita. Magandang hapon. Ako po si Paolo at 6 na buwan na ang nakakaraan. Hindi ko po alam kung nabibilang ako dito. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, ngunit nagpatuloy siya. Galing po ako sa ibang lugar kaysa sa marami sa inyo. Ang nanay ko po ay tagalinis. Nakatira po kami sa isang maliit na apartment kung saan minsan naririnig namin ang mga kapitbahay na nagaway sa kabilang dingding. Bago po ako pumunta dito, pumasok po ako sa isang eskwelahan kung saan sira ang mga libro at hindi nagsasara ng maayos ang mga bintana sa taglamig. Naramdaman ni Aling Rosa na namumuo ang luha. Ang ilang magulang sa auditorium ay hindi komportable na gumalaw. Ngunit hindi huminto si Paolo. Nang dumating po ako dito, inisip ko na kailangan kong itago iyon. Inisip ko na kailangan kong magpanggap na ibang tao. Pero may itinuro po sa akin ang nanay ko na mahalaga. Ang pinagmulan ay hindi nagbibigay kahulugan sa patutunguhan. Ang pagsisikap po, naging mas matatag ang boses ni Paolo. Natuto po ako ng Japanese sa lola ko, hindi po sa isang mamahaling eskwelahan o sa mga certified na guro. Natuto po ako sa isang maliit na kusina sa gitna ng kaldero at alaala, dahil kailangan niya pong magsalita ng kanyang wika para hindi niya makalimutan kung sino siya, at kailangan ko po siyang pakinggan para hindi ko makalimutan na ang pinakamahalagang bagay ay hindi palaging nakabalot sa luho. Nagsimulang mas magbigay pansin ang ilang magulang. Ang mga estudyante ay ganap na tahimik, isang araw. Ang wikang iyon na natutunan ko dahil sa pagmamahal ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na tulungan ang isang tao, at ang tulong na iyon ay nagbukas ng mga pinto na hindi ko kailanman naisip na bubukas, ngunit hindi ang wika ang talagang mahalaga. Ito ay ang atensyon, ito ay ang dedikasyon, ito ay ang hindi matakot na gamitin ang mayroon ako, kahit hindi ito perpekto. Nagpahinga si Paolo na naghahanap ng tamang nga salita. Ang pagiging narito ay nagturo sa akin na hindi masama ang pribilehiyo, hindi masama ang pagkakaroon ng resources, ngunit ang pagwawalang bahala sa mga walang resources
ang pag-aakala na ang ilang tao lang ang karapat-dapat sa emiga oportunidad, iyan po ang problema. Nakita ni Aling Rosa ang ilang magulang na tumatango ng may paksang-ayon. Hindi po ako narito para magpasama ng pakiramdam ng sinuman, patuloy ni Paolo. Narito po ako para ipaalala sa inyo na ang talento ay nasa lahat ng dako. Ang katalinuhan ay nasa lahat ng dako. Ang dedikasyon ay nasa lahat ng dako. Ngunit ang oportunidad ay hindi. Ang kanyang boses ngayon ay malinaw, malakas, walang bakas ng takot. Kaya sa aking makaklase na galing sa pamilya na tulad ng sa akin, sinasabi ko, huwag kayong mahiya. Gamitin ninyo ang inyong kwento bilang lakas, hindi bilang dahilan. Magtrabaho kayo ng doble kung kinakailangan. Ngunit huwag ninyong kailanman tatanggapin na mas mababa ang karapat-dapat ninyo. Tumingin siya ng direkta sa madla. At sa mga may mas marami, hinihiling ko, huwag kayong tumingin sa kabilang panig. Huwag ninyong isipin na ang mga tao sa mababang trabaho ay invisible. Nililinis pong nanay ko ang maopisina, ngunit tinuruan din niya akong mahalaga na walang pera ang makakabili. Ang dignidad ay hindi kasama eniga titulo sa trabaho. Ito ay nagmumula sa kung paano na tinatrato ang iba. Ganapin na tahimik ang auditorium. 6 na buwan na ang nakakaraan, isang tawag sa telepono ang nagbago sa buhay ko. Ngunit hindi dahil sumagot ako sa Japanese. Binago nito ang buhay ko dahil may nagpasya na makakita ng higit pa sa halata. May nagpasya na mas mahalaga ang potensyal kaysa sa pakete. Huminga ng malalim si Paolo para sa kanyang huling pangungusap. Lahat kayo ay may kapangyarihan na maging ganong tao para sa iba, na makita ang talento kung saan nakikita ng iba ang malimitasyon, na magbukas ng mapinto sa halip na magtayo ng mapader. Dahil sa huli, hindi tayo maalala sa kung gaano karami ang mayroon tayo, kundi sa kung gaano karami ang ibinahagi natin. Nagpahinga siya. Salamat po sa pagkakataong ito at salamat po sa pagtuturo sa akin na karapat-dapat akong narito. Bumaba si Paolo sa entablado habang pumutok sa palakpakan ang auditorium. Hindi ito magalang na palakpakan. Ito ay tunay masigla. Ilang magulang ang tumayo, pagkatapos ay marami pa. Hanggang sa nakatayo ang buong auditorium. Umiyak ng malaya si Aling Rosa ngayon, nang walang pakialam kung sino ang makakita sa kanya. Ang kanyang anak, ang batang iyon na labis na dinala sa kanyang maliliit na balikat, ay nagsalita ng may kalinawan at kapanahunan na nakakabiyani. Nang bumaba si Paolo sa entablado, dumiretso siya sa kanyang ina. Niyakap siya ni Aling Rosa ng mahigpit, nararamdaman ang kanyang katawan na nanginginig sa adrenaline at relief. Napakagaling mo, bulong niya. Napakalaki nga ipinagmamalaki ko. Kumapit si Paolo sa kanya. Hindi ko po sana nagawa nang wala kayo. Nananatili silang makayakap habang nagpapatuloy ang event sa paligid nila. 2 tao na lumaban sa lahat para makarating doon. Pagkatapos ng event, lumapit ang ilang magulang kina Aling Rosa at Paolo. Ang ilan ay para bumati, ang iba ay para lang kamayan sila. Isang eleganteng babae ang huminto sa harap ni Aling Rosa. Mayroong maliwanag na hinaharap ang anak mo, sabi niya ng may katapatan, at malinaw kung saan nanggagaling ang lakas na iyon. Naramdaman ni Aling Rosa na nag-apoy ang kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sa hiya, kundi sa pagmamalaki. Salamat po, sagot niya na nakataas ang ulo. Tumakbo si Valentina kay Paolo. Iyan ang pinakamagandang talumpati na narinig ko, sabi niya na tuwang-tuwa. Pinaiyak mo ang kalahating auditorium. Nerbiyos na tumawa si Paolo. Sana magandang luha iyon. Ang pinakamaganda, kumpirma niya. Habang lumabas sila ng auditorium, napansin ni Aling Rosa ang isang naghihintay malapit sa pasukan. Si Mr. Santiago iyon. Suot niya ang casual na damit, hindi ang kanyang karaniwang suet. Nagulat si Aling Rosa na makita siya doon. Sir Santiago, sabi niya na lumapit. Hindi ko po alam na darating kayo. Ngumiti si Mr. Santiago. Hindi ko iyan palalampasin, sagot niya. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong responsibilidad sa kwentong ito. Lumingon siya kay Paolo. Napakagaling ng talumpati na iyon, binata. Nagsalita kang katotohanan na hindi kayang sabihin nga maraming matatanda. Yumuko si Paolo ng mahinhin. Sinabi ko lang po ang nararamdaman ko. Iyan mismo ang nagpatibay nito, sagot ni Mr. Santiago. Naglakad sila ng magkasama patungo sa parking lot. Ikinuwento ni Mr. Santiago sa kanila na malapit niyang sinubaybayan ang pagunlat ng pareho, ang mga evaluation ni Aling Rosa, ang mga marka ni Paolo, lahat ay lumampas sa mga inaasahan, pero hindi iyon nagugulat sa akin.
Dagdag niya, palagi ninyong mayroon ang kinakailangan. Kailangan niyo lang ang pagkakataon na ipakita iyon. Naramdaman ni Aling Rosa na may nabasag sa loob niya, ngunit sa mabuting paraan. Tulad ng kapaang isang dam na matagal nang nagpipigil ng tubig ay sa wakas ay bumubukas. Salamat po, sabi niya na nanginginig ang boses. Sa pagtingin sa amin nung invisible kami. Umiling si Mr. Santiago. Hindi kayo kailanman invisible, Aling Rosa. Nasa isang sistema lang kayo na hindi marunong tumingin. Iyan ang sistemang kailangang baguhin. Hindi ba? Nagpaalam sila sa pamamagitan ng pagkamay. Ngunit bago umalis, muling lumingon si Mr. Santiago. Nakapala, sabi niya, nagpapatupad kami neke programa, neke scholarship sa kumpanya para sa mga anak ne empleyado na nagpapakita ne academic excellence. Si Paulo ang inspirasyon. Naramdaman ni Aling Rosa na muling bumalik ang luha. Talaga po? Talaga? Kumpirma ni Mr. Santiago. Minsan ang isang kuwento ay may kapangyarihan na baguhin ng higit pa sa isang buhay. Maari nitong baguhin ang buong kultura. Nang umalis siya, nanatili sina Aling Rosa at Paulo na nakatayo sa parking lot na pinoproseso ang lahat ng nangyari. Sabi ni Paulo pagkatapos ng isang sandali, naalala mo po ba nang tanungin niyo ako kung tama ang ginawa ko? Tumango si Aling Rosa. Ang araw na sinagot mo ang telepono, ngumiti si Paulo. Alam ko na po ang sagot. Hindi ko po ginawa ng tama dahil lang sa pagsagot. Ginawa ko po ng tama dahil hindi po ako natakot na maging sino ako. Niyakap siya ni Aling Rosa ulit. Iyan ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang sumunod na buwan ay nagdala ng mas maraming pagbabago. Patuloy na nangunguna si Paulo sa eskwelahan, hindi lang sa Japanese, kundi sa lahat ng asignatura. Naging volunteer tutor siya para sa mga estudyante na nahihirapan sa mga wika. Ang kanyang pasensya at empatiya ang nagpakatangi sa kanya sa tungkulin na iyon. Si Aling Rosa naman ay na-promote sa supervisor ng shift. Ito ay isang maliit na posisyon, ngunit makabuluhan. Ngayon ay mayroon na siyang sariling maliit na opisina, sariling team at tinatrato niya ang bawat miyembro ng may respeto na siya mismo ang pinagnanasaan sa loob ng maraming taon. Biro ni Patricia na siya ang pinakamabait na boss na nagkaroon siya. Sumagot si Aling Rosa na ang kabaitan ay hindi nangangahulugang kahinaan, nangangahulugang naalala kung saan ka nanggaling. Isang taon pagkatapos na araw na nagbago ang lahat, nag-organisa ang kumpanya ng isang taunang event para sa mga empleyado. Ito ang unang pagkakataon na dumalo si Aling Rosa sa isang bagay na tulad nito. Umakyat si Mr. Santiago sa entablado para magbigay ng talumpati tungkol sa mga tagumpay ng taon. At gusto kong kilalanin ang isang espesyal na bagay, sabi niya na tumingin sa madla. Isang taon na ang nakakaraan, muntik na iting mawala ang isang mahalagang kontrata, hindi dahil sa kawalan ng kakayahan, kundi dahil sa kawalan ng pananaw. Isang hindi inaasahang sitwasyon ang nagpakita sa atin na ang talento at ang halaga ay umiiral sa mga lugar kung saan hindi tayo tumitingin. Naramdaman ni Aling Rosa na bumaling ang lahat ng mata sa kanya. Mula noon, nagpatupad kami ng mga mahalagang pagbabago. Mga programa sa pagunlad para sa lahat ng empleyado anuman ang kanilang posisyon, mga scholarship para sa mga pamilya, pagsasanay sa wika at ang pinakamahalaga, isang kultura na nagpapahalaga sa bawat tao, hindi lang sa mga nasa matataas na opisina. Puno ngang palakpakan ang bulwagan. Gusto kong pasalamatan lalo na sina Aling Rosa Mendez at ang kanyang anak na si Paulo sa pagpapaalala sa atin na ang kahusayan ay walang pinipiling lahi. Kailangan lang ng pagkakataon. Naramdaman ni Aling Rosa ang luha sa kanyang mamata, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya pinigilan ang maito. Hinayaan niyang bumaksa ang maito ng malaya habang pumapalakpa ang buong silit. Nang gabing iyon, pabalik sa bahay, sabay na kumain ng hapunan sina Paulo at Aling Rosa tulad ng dati, ngunit iba ang usapan. Hindi na sila nag-usap tungkol sa kaligtasan. Nag-usap sila tungkol sa pangangarap. Alam mo po kung gaano ang gusto kong gagawin paglaki ko, tanong ni Paulo. Numiti si Aling Rosa. Ano, gusto ko po mag-createn mga language program para sa mga komunidad na walang access, sabi niya. Gusto ko po na ang ibang bata na tulad ko ay makapag-aral. Hindi dahil kayang bayaran ng kanilang mamagulang, kundi dahil may pagnanay sila. Naramdaman ni Aling Rosa na lumawa ang kanyang puso. Ipagmamalaki ka ng lola mo, tumango si Paulo. At kayo po ano po ang gusto niyong gawin? Nag-isip sandali si Aling Rosa. Gusto kong manatili kung nasaan ako. Sagot niya. Pero gusto kong siguraduhin na walang sinuman sa team ko ang makaramdam na invisible sila.
Gusto kong maging para sa iba kung ano si Sir Santiago para sa atin. Magandang layunin po iyan, sabi ni Paolo. Nananatili silang tahimik sandali, tinatamasa ang pagiging simple ngang makasama. Alam mo kung ano ang pinakakabaliwan sa lahat na ito, sabi ni Aling Rosa sa wakas. Ano? Na nagsimula iyon sa isang bagay na napakasimple tulad ng isang tawag sa telepono, isang sandali na maaring hindi napansin ang nagpabago sa lahat. Nagmuni-muni si Paolo tungkol doon. Hindi lang ang tawag iyon ay ang lahat ng dumating bago iyon. Ang mga gabi na nagtrabaho kayo, ang mapagkakataon na nagsakripisyo kayo para makaroon ako ng school supplies, ang mahapon kasama si Lola, lahat iyon ang nahanda sa akin para sa sandaling iyon. Naramdaman ni Aling Rosa na muling lumuha. Minsan hindi natin alam na nakahanda tayo para sa isang malaking bagay. Marahil iyan ang punto, sagot ni Paolo. Dapat palagi tayong handa dahil hindi natin kailanman alam kung kailan darating ang ating pagkakataon. Makalipas ang 2 taon, nagtapos si Paolo sa high school ng may honors. Nasa unang hanay si Aling Rosa na umiyak sa pagmamalaki. Dumalo din si Mr. Santiago kasama ang ilang kasamahan mula sa kumpanya na sumubaybay sa kwento. Nang matanggap ni Paolo ang kanyang diploma, nakakabingi ang palakpakan. Ngunit higit pa sa pakilala sa akademya, ang talagang mahalaga ay ang landas na kanyang tinahak para makarating doon. Sa kanyang graduation speech, muling nagsalita si Paolo tungkol sa mga oportunidad, tungkol sa pagtingin ng higit pa sa mga hitsura, tungkol sa kapangyarihan ng isang tao na magpasya na gumawa ng pagbabago. Lahat tayo ay may tawag na sasagutin. Sabi niya, hindi naman sa Japanese, hindi naman sa opisina, ngunit lahat tayo ay may sandaling iyon kung saan maaari tayong pumili sa pagitan ng pananatiling tahimik o pagsasalita, sa pagitan ng pagtatago o pagpapakita, sa pagitan ng pagtanggap na ang mundo ay hindi patas o sa pagsisikap na baguhin ito. Ang kanyang nga salita ay umalingaw-ngaw sa auditorium na puno nga nagtapos at pamilya. Pinili kong magsalita, patuloy niya. Pinili ng nanay ko na patuloy na lumaban ng mas madali, nang sumuko at maiba na pumili na makita ang aming halaga ng walang sinuman ang nakakakita. Binago ng mapagpipiliang iyon ang aming buhay. Tumingin siya ng direkta sa madla. Ano po ang pipilin ninyo? Ang sumunod na palakpakan ay nakakabingi. Makalipas ang ilang taon, tutuparin ni Paolo ang kanyang pangako. Nagtayo siya ng isang pundasyon, nege pagtuturo, nege wika para sa mga marginalized na komunidad. Patuloy si Aling Rosa sa kumpanya. Sa kalaunan ay naging operations manager at pinalawak ni Mr. Santiago ang kanyang programa sa oportunidad sa ibang mga kumpanya. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang mga titulo o ang mga tagumpay, kundi ang tahimik na pagbabago na nangyari sa daan-daang buhay. Ang mga tao na nakita noong dati ay invisible, ang mga talento na kinilala noong dati ay ipinagwawalang bahala, ang mga pinto na bumukas noong dati ay sarado. Dahil sa huli, hindi lang ito ang kwento ng isang bata na sumagot ng telepono. Ito ay ang kwento ng kung ano ang nangyayari kapag may nagpasya na tumingin ng higit pa sa halata, kapag may nagpasya ng dignidad kaysa sa kawalang pakialam, kapag may nakaintindi na ang halaga ng tao ay hindi sinusukat sa posisyon o sa bank account, kundi sa puso at sa pagsisikap. Hindi kailanman nakalimutan ni na Aling Rosa at Paolo kung saan sila nanggaling, ngunit hindi rin nila hinayaan na iyon ang magbigay kahulugan kung hanggang saan sila makakarating. At sa isang lugar na lampas sa oras, ngumingiti si Lola Marta dahil ang masalitang itinuro niya sa kanyang apo sa maliit na kusina ay hindi lang nagpapanatili ng isang wika, nagpapanatili ito nege isang koneksyon, isang alaala, isang pamanan na magbabagong ang gabuhay. Minsan ang pinakamalalaking bagay ay nagsisimula sa pinakamaliliit na galaw. Isang lola na nagtuturo ng salita, isang ina na tahimik na nagtatrabaho, isang bata na sumasagot ng telepono at isang lalaki na nagpasyang tumingin. Iyan lang ang kailangan para baguhin ang isang buhay o marahil ay baguhin ang mundo.